Mga anak, welcome sa isang napaka-special na episode ng Back of the House. Kasi kakaiba yung mga guests natin ngayon. Ang mga guests natin ngayon ay ang mga kupal na ere. Glass up in the air. Cheers. Maluluto kasi araw-araw ng pinaglulutuan itong mga to eh. So, ngayon, anong petsa ngayon? July 14. Saktong-sakto. Ayan o, baka hindi nila alam. Yeah. Anniversary ngayon ng establishment ng Ninong Rai. Palakpakan naman tayo dyan. At dahil nga anniversary ngayon, pagbibigyan ko na yung isa sa... Hindi ko alam kung isang tao lang ba yung nagre-request nito. Tapos paulit-ulit yan ang ginagawa. Tapos iba-ibang account. Hindi ko alam eh. Pero may nagre-request ng BOH daw with Team Ninong. Tapos, para malaman daw kung ano ba yung ginagawa nila before Ninong Rai. Birthday nga pala ni George kahapon. Birthday! Ano naman? Oy, nakatanggap na yan ng cake, kanta, papuri, at saka mga magic cards. George, alam mo naman ito yung birthday. Grabe naman! Buksan mo, ano to, lagi to kapag merong birthday ng regular. Pag hindi pa regular, bati lang eh. Pero kapag regular ay pakita mo. Ilapit mo. Kunyari, ilapit mo. Sabi ka. Kakaiba yung case. Oo. Maganda yan. Ano yung ginagawa? Baliktad ang putik! Ang ganda niyan. Parang nakakatakot suotin. Hindi, suotin mo. Sabi nga nila kapag nakakabili ng bago relo, wear it in good health. Sabi nga nila. Thank you. Thank you sa Team Ninong, pati kay Kuya Rai. Maraming salamat. Parang naiiyak ka. Ngayon, ang nakakaasar dito, tuwing anniversary ng Ninong Rai, like kung maalala, shit birthday ni George. Ayun. Ay, oo. Anyway, ito na nga. Sisimula na nga natin ang kwentuhan. Siguro unahin na natin sa employee number 1 na Ninong Rai. Siyempre, walang iba kundi si... Asyong. Basa na. Sado pa lang yun. Sa restaurant pa lang yun. Magkasama na sila. Na siyempre, si Jerome, ang employee number 1. Hello. Palakpakan ng Si Jerome ay ang kaisa-isang editor ng Ninong Rai. Yes, kadami-dami naming videos na ina-upload. At si Jerome lahat ang gumagawa. oras na para maglabas sa salubin. Hindi, inumin mo na. Nasaan yung inumin nito? Ito na. Nakaready na. Ngayon, ganito ang istorya muna niyan sa perspektibo ko kung paano napunta si Jerome sa limlim ng aking mga pakpak. Ang lalim naman nun. Nakabulawin. Nung panahon na yon, established na ang Ninong Rai nun. Siguro... Cellphone ka pa lang nun. Cellphone pa lang ako nun. Siguro mga 2 buwan. 2 buwan na... Anong buwan ka ba na-hire? Ano nga ba? Para ano kami, October kami, nauna lang siya ng isang linggo. So kung October siya... October kayo parehas? Pareho. Nauna lang siya isang linggo. Kung nagsimula ng July, October, isang buwan pa nga lang. Isang buwan pa nga nagsisimula ang Ninong Rai. May nagsabi sa akin na... August, September. Oo. Ay, October. Tatlo! September! October! Pangatlo. Sige pa, basta nagsimula po si Jerome. Hindi na mahalaga yun. Basta nagsimula si Jerome. Mga ilang buwan na ako nagbablog noon. Tapos, nung panahon, marunong kasi ako mag-edit. Ang gamit ko pa noon ay Sony Vegas. Kala ko Filmora. Hindi. Ay, hindi naman. May nagsabi sa akin na kailangan ko na daw ng editor. Sa kadahilan ng medyo mabigat na yung trabaho. Ang bagay ko kasi mag-edit dati. Tagang hindi naman ako sanay. Tapos medyo mabusisi. So, isang buong araw inaabot ako ng gabi minsan. Doon naalala ko ako nag-edit nung first long format ko. Nag-intro ka ng ilang takes? Oo, ilang nag-intro ako ng 6 na oras. Intro pa lang. Tapos, inedit ko yun ng total of 24 hours. Hindi naman siyang diretso. 2 araw ko inedit halos yung 12-12. So, kailangan ko na ng editor, ganyan, ganito. Tapos nag-post ako, looking for editor. Tapos, may mga nag-comment, si Jerome na lang, si Abram ata nag-comment. Kapatid ko. Oo, tapos May referral po. Oo, may referral. Tapos, minessage si Jerome, G ka ba? Hindi niya pa alam kung ano yung tinutukoy ko. Kasi hindi niya pa nababasa yung post. Inoper lang bigla. Oo. Nung tinanong ni Kuya Rai sa'yo, na-G ka na ba? Anong unang naisip mo nun? Hindi talaga ako confident nun
sa ano ko, sa edit. sa ginagawa ko. Pinilit lang talaga ako. Hindi, pinili talaga ako ng kapatid ko. Pinili ka ni Abraham. Kasi unang-una yon nung nag-post siya sa Facebook na looking for editor. Tapos sabi, i-re-refer na kita, ganyan-ganyan. Nung sinabi niya pala yon, sinabi niya na sa'yo. Oo, nasabi niya na sa akin. Oo, nasabi niya na sa'yo. Tapos, wala na akong nagawa. Sige, i-try natin. Nung pagkasabi kong G, dinilit na agad ni Kuya Ray Dinilit ko agad yung post kasi ang dami pang nag-ano eh. Nag-apply. Nag-message din ako dun eh. Kaya ka ba naka-block sa akin? Anyway, tama yun. Ganun nga mismo yung nangyari. Tapos sabi ko, sige, ganito gagawin ko. Punta ako dyan, magdadala ako ng files ng video na na-edit ko na. Nagpa-trial ka sa akin. Oo, nagpa-trial ako sa kanya. May application, may Siyempre! interview process pa pala. Siyempre! Hindi pala nepotism dito. Hindi. Patunayan mo sarili mo. Merit-based dito. I think sugpo ata yun. Hindi ko maalala. Parang ganun. Parang seafood. Seafood yun eh. Tapos dinala ko sa kanya, inedit niya, napanood ko, at natuwa naman ako. Kaya sabi ko sa kanya, sige, game tayo. Ikaw na. Noong panahon na yon, ilang taon ka at anong ginagawa mo nun? First year college ako nun. Ilang taon ka na? 18? Hindi, 18. 18. Oo, 18. Nabutan mo ba kay 12? Oo, nabutan ko. Ayun. So, 18 anyos si JJ nun at kasalukuyang nag-aaral. Hindi, alam ko nga, bakasyon pa yun eh. Oo, naalala ko Papasok bakasyon pa yun. lang, first year. papasok pa lang ng college yun. Tapos, ang sistema nun, magsushoot ako, ipapadala ko kay Jerome yun, ng naka-USB. Bumili ako maraming USB nun. Tapos, hindi ko pa naman naiintindihan yung mga read and write speeds na yan. Dahil kung binili nun, pag tinatransfer na ni Jerome, parang 50 MB lang ata per second. Ang dami nung files na yun. Tapos, ilang beses kaming nasiraan ng files. Meron pa Storage isang ko. beses yung bagyo. Na-vlog mo yun. Oo. Yung naglakad ka mula bayan hanggang sa amin. Baha. Tatanungin kita. Noong nag-edit ka, nagsimula ka mag-edit sa akin, hindi ka confident sa skills mo, pero saan mo natutunan yan? Sa school mo lang ba natutunan yan? Hindi. Nagsimula talaga ako sa photography. Photographer yan. Jay, pakita mo mga shots mo dito. Yan. Lagay mo, Jerome. Ano yun, nagsimula siguro yun, mga 12 years old ako, mga ganon. Cellphone pa lang, ganyan-ganyan. Tapos, ang talagang nagpaano na sa akin, kung kilala nyo si Constantine Timepiece. Oo. Pinsan ko yun, si Kuya Lloyd. Tama. Nagpahiram siya sa akin ng Canon D40. Nikon D40. Doon nagsimula lahat na doon ako na in love sa camera. Tapos, Putan, di mo pinakasalan. buti nga. Tapos, doon nagsimula. Nag-try ako ng photography, ganyan-ganyan. Tapos, nagpabili ako nung graduation ko sa tatay ko ng camera for video. Oo. Shoutout Tito Bert. Shoutout kay Tito Bert. Which is Sony A6000. Classic. Yun ang pinakauna ko. Tapos doon ako, nag-edit ako sa... ako lagi ang taya sa nung college ako lagi ang taya sa grupo. Mag-edit. Project. Oo, mag-edit. May birthday. Through the years. Oo, ganun. Parang namatay yun. Keep on loving you! Yun ang kanta kapag may nag-resign. May magandang magre-retire birthday. Tapos, nung fast forward, yung kay Kuya Ray nga, nasanay ako na personal use yung mga ine-edit ko. So, ngayon, nagkaroon ng obligation na mag-e-edit ako, hindi lang para sa akin. Para sa madaming manonood. Oo. So, mabigat na pressure din. Oo. Tapos, nung panahon na yon, may alam ako sa edit. May alam din siya sa edit. Ano talaga to? Collaborative effort talaga to. Brainstorming talaga. Tapos, alam mo sino nagturo sa amin? YouTube lang din talaga. YouTube lang din talaga. Si Peter Maquinon. Yan. Peter Maquinon. yung coffee, natin? Yung coffee B-roll, yung unang Coffee B-roll. B-roll, yun. Doon nag-inspire ang Dito yata yun Peter sa Maquinon. Dito yun, tama. Yun. Tapos, eto, tatanong ko sa'yo. Sa lahat ng inedit mo, para dito sa channel Ninong Ray, saan ka pinaka nahirapan? 20 dishes, 1 hour, mga ganun. Talaga? Mahirap yun? Kasi Kasi- iniisip ko parang hindi kasi ilalatag mo lang yun di ba? Pero papanoorin ko yung buong isang oras. So, pag nag-e-edit ka, ito sa mga hindi po nag-e-edit ng video, kung sa CapCut kayo nag-e-edit, baka, sa CapCut kasi hindi kita yung waveform ng audio. Pag nag-e-edit ka kasi, para mas mabilis, titingnan mo yung waveform Yung ng palo. audio. Yung Kapag palo. yun ay flat, ibig sabihin walang nangyayari dyan. tama. So, isi-skip mo na yun. Tama. Paano kung nagbubulungan pa lang siya? Wala. Pag wala, kahit gano'ng kaganda yung video mo, kung walang audio, walang kwenta yan. Walang kwenta talaga yan. Tapos, so, binapanood mo siya ng isang buo. Isang buo Tapos talaga. switch ng Kasi camera. syempre, hindi ka naman magkakat sa 1 hour. 1 hour nga Oo. So,
bawat ingredient na ilalagay mo, hanapin ko yun isa-isa. Yes, nilalagay niya pa pala. Tapos ang dami nun, 20 dishes yun. Tapos Naisip ni kunyari Jerome yan. may mga banter, ganyan, lalagyan mo pa rin ng mga effects na nakakatawa, ganyan-ganyan. Mga ganon. Sa BOH din. Pag BOH, isang oras din yun. 3 clips kasi ginagawa natin, di ba? 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. So 60 minutes. Papanoorin mo talaga yung buong kwentuhan nila. Kasi kunyari, may pangyayaring kwento yung, kunyari, Chef Boy Logro. Chef Boy Logro, may kwento siya. Hahanapin ko yung pangyayaring yun sa YouTube, sa Facebook, para maglalagay ako ng clips habang kinikwento niya. Tama. Keen on details. Siyempre. Hindi madaling mag-edit. Lagay mo yung meme na yan. Paano? Okay, sige. Kasama yun. Hindi, pero ito. Hindi madaling mag-edit kasi nag-edit din talaga ako dati. Mabusisi siyang trabaho. Tapos, I found na kapag nag-edit ka, gutom na gutom ka. Ako Hindi, di ba? Parang siya lang. Hindi, gutom kasi. Utak mo kasi ginagamit eh. Pag utak gamit talaga. Bin, parang pag nagma-magic cards tayo, ang lakas din makagutom ng magic cards eh. Oo nga, gutom na gutom ako. Hindi, kasi hindi ko masyado kumain kaya like ang talo. Sa lahat naman ng ginawa natin dito sa Ninong Ray na projects, kasi si Jerome hindi lang nag-edit yan eh. Siya nagsiset up ng audio minsan. Medyo mas nalilesen na yung involvement niya ngayon kasi marami talagang ine-edit. Pero ano yung project natin na pinaka na-enjoy mo? Camping. Camping. Ba yan? Camping talaga. Wala Ay, eh. Jeep Philippines, yung jeep po namin, pakisoli na po sa amin. Shout out. Isang taon na po yung sasakyan namin hindi gumagana. Baka isoli ng sira eh. Tama. Soli ng buo. Tama. Isang taon na. Isang taon na. Dami diba? kasing potential content sa camping talaga. Bukas lahat ng pinto. Tama. Isara mo eh, malamig. Yung nasa tulog yung parang sa smoker. Tama. Okay, kasakay mo sa Roro. Yun. Mag-iisla tayo. Tama. Ang problema lang, naalala ko to dati, inaaya ko si Erwan mag-camping. Sabi ni Erwan, ang hirap kapag may anak eh. Sabi niya ganun eh. Tapos ngayon na-experience ko na rin yun. Ang hirap din talagang mag-schedule ng getaway na 3 days. 3 days mahigit kapag meron ka anak. Yung anak ko pwede ko na isama sa camping pero parang hindi pa ako komportable siguro. Ito ba? Hindi ka pa komportable kasama to? Hindi, gusto kong iwas sa gubat yan eh. No, Dad. Siguro, eto. Kung wala ka sa Ninong Ray ngayon, nasaan ka? Nasa IT ko. Nasa kumpanya siguro. IT ako eh. IT ka ba? Sakto yung aircon natin. Hindi mo. Shout out sa mga IT dyan. IT dyan oh. Comment kayo. Si Ian, IT rin yan. IT rin yan. Pero doon ako nag-ayos ng electric. Yung computer, Ano lang, rep lang. Rep lang ba? Washing machine. TV. Nag-ayos ako minsan, tatahi. Si Ian, IT specialty in limas. Tama! Tama yun. Okay, pero yun nga, buti nabanggit mo rin, ang kurso mo ay IT. Oo, at graduate ka dyan. Anong alma mater? UST. Ay, gusto ko rin po pala Double Nations. Gusto ko magpasalamat sa UST kasi matagal po kami nakinabang doon sa Google Drive Oo. ng UST. Ay, thank Yung you. unlimited. Tama. At nakakainis po na Medyo malungkot kami no. tinanggal niya access si Jeje. Pero sa buong stay ni Jeje sa UST tsaka Baka nasa server nyo pa po, UST. yung mga files. Nandun pa po siguro yun. Bayad naman daw po sa tuition Nakalata yun. nila yung sabi, eto Jerome Ramos, bakit 800 TV naman ng Google Drive? Gamit na gamit ang Gamit yun. Wala ka ba yung course na editing sa IT? Bakit ganti yung mga laman? Itong hype. Sino to? Yan, ginagaling. Pero ngayon may sarili lang kaming server. Meron na. At syempre, si Asyong. Thank you. Ayaw magpakita sa camera, mahihayin. Shadow member yan. Secret member natin yan. Yan ang secret member. Ang next na tanong ko sa'yo, ano pa yung projects na gusto mong gawin natin na tingin mo masaya? Meron ako dapat sasabihin sa'yo yung 1 week
na travel. So, mag-edit tayo sa travel. Kakain ka dun sa lahat ng pupuntahan. Isang linggo, no? Parang Luzon Loop. Luzon Loop, puro Ay, parang mga Oo, masarap. Malabon loop muna. Camp sa harap nila Kulangot. Bakit traffic, no? Parang naman, paglabas na ng cup mo, puro jeep pala. curious lang ako kung yung parang may survival din na... Yun. Yun medyo natatakot ako doon. Survival, may papatayin ba tayo pag Hindi, syempre, nagugutom na? maliligo ka sa gas station. Parang si Ian, malaman Pag laman. maliligo sa gas station, hindi lang maliligo, isang linggo, okay lang yan. Ayun, sige, Jero, maraming salamat sa'yo. Ngayon, Thank proceed you. tayo sa employee number 2, pare. Ian Ginoong Kupal Jimena. Gerard yan. Ay, sorry. Itsura yan, Gerard. Hindi ka lang Anderson. Hindi ba na- Gerard Underwear. Ang bilis. Pingin nga kaming cake. Matikman na natin yan. Ian. Yes. Ian, kinuha ko bilang Escort. kasama lang. Tagasagot. Yun yung Yun. sabi ko. Pero all around din talaga si Ian. Dumating sa point na namamalingki si Ian. Ako ang Nagdi-dishwasher si Ian. ako ang pangalawang dudot. Oo, lahat ng lahat ng mahalaga yung cake sorry. Sa lahat ng pwedeng gawin sa sa vlogging dati, bukod sa editing, ginawa ni Ian. Nagkabit ng ilaw na... Lahat. Nagtiktik ng tiles. Yun. Namimili Nabilang ng sa amin graba. yan. Nagbilang ng graba. Ano? Namimili sa amin yan. Ayun. Namimili ako kay Amity. Lahat talaga na yung utos ko dyan gagawin niya. Pero ang main na trabaho talaga ni Ian nun ay taga-salo ng jokes. Kasi ang hirap magbato ng jokes ng wala. Wala ang kabato. Natatawa ka ba? Kahit obligado siya tumawa. Natatawa ka ba? Hindi, obligado siya tumawa. required. Required siya Yun ang tumawa. ano niya. Oo. Yun yung Yun ang job description to laugh. Yun lang. Yes. To laugh, period. Pare, Tama. pag sinabi na, the perfect bite. Yun. Medyo natutrauma ako pagka nakakarinig ako ng mga joke na from dati. Paano yung genuine? Puta na yung walang narinig yung tao na ibig sabihin, hindi ka pala tao na Hindi pala natin nasabi kung nasan tayo. Ayun nga. So nandito nga pala kami ngayon sa aming bagong tahanan. Sa Ninong Ray Museum. Yan, Ninong Ray Museum. So, yung mga memorabilia. oo. Mabait na tao yan dati. Actually, etong lugar na to, yung lumang office namin. Yung dati office. Lagi binabaha. Oo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, binabaha. Actually, nilinis sila kami ito kanina. May baha pa. Mamaya nga mag-aangat na ulit kami ng sopa eh. Tama. Tapos yung mga yan, yung mga nakikita nyo, hindi ko po pinagawa yun props lang po yan sa isang project, tapos hiningi ko lang. Lumabas na yun. Actually, lumabas na yung PNDT. Diyan lang konting clip dito. Hindi ba namin hiningi? Binigay pala sa amin. Yeah. Tapos tinanggap ko naman, di ba? Si Rani naman ang nagrekomenda sa'yo nun, kundi ako nagkakamali. Chinat niya ako nun eh. Alam mo ko, nasa inuman pa ako nun eh. Nasa inuman ako, tapos... Ay, sabi ko, uy, grabe. Hindi kasi dati, nanonood pa ako sa kanya. Hindi pa siya... Hindi pa siya Ninong Ray nun. Sa IG ko lang siya nakita nun kasi... Hindi ko nga alam na kuya pala yan ni Rani. Hindi, si Ian naman, kaya ako, nung sinabi ni Rani na si Ian yung kunin, sabi, una kong tanong, bakit naman may trabaho yun? Hindi, walang trabaho yun. Hindi. Ganito nangyari noon. Sakto na walang trabaho si Ian. Hindi ba 5 taon nang walang trabaho? Bakit? Nag-pandemic. Tsaka nag-quit din siya. Nag-quit siya. Tapos, Sa ano po yun eh? tapos na nangyari, ayun, piniem ko lang na kasi sabi mo, oy, baka may mag-recommend ka sa akin na tao, ganyan, na marunong tumawa. Tao lang naman. Yan na yung qualification. Basta tao. Basta tao. Must be human. Hindi, kailangan ma-verify dun sa I am not a robot. Hindi. Nung tinawag nga, nung kinausap ko nga siya, may dala ako ng resume eh. Sabi, tao ka ba? Ayun, tapos edi yun, minessage yun yan. Sabi ko, yan, gusto mo ba? Tapos sabi, si Ian, ganito yung sabi na, sige, Excited. Singit lang ako. Hindi mo kasi natanong kanina kung sino si Kuya Ray para sa atin. Tama. Sige, gusto ko dadagdag ko yan. Yan. Dati, si Kuya Ray pumupunta na yan sa bahay namin. Yes. Hindi naman. Pumupunta lang. Kasi nga, tropa ko yung pinsan niya, tropa ko yung kuya niya. Oo. Matagal ng honorary Constantino yan. Dahil yan anak sa labas. Pag may inuman, pupunta yan doon. Tapos nakikita ko lang palagi yan, lagi yan talaga yung nagpapatawa doon sa grupong yan. Natatawa ka ba? Oo naman. Yan!
Pero dati, bata pa lang, liit ko pa nun, di ba? Supot ka pa nga nun. Hanggang ngayon. Hindi, pre. Anong taong ka pinanganak? 2001. O grade 5 na tayo nun, pre. Supot ka pa nun. Oo, supot ka pa noon. 5 years old pa lang to, pre. Tumatambay na tayo sa kanila. na tayo. Hindi sabay Hindi sabay. Magkatalikod. Tapos, ang pinaka naaalala ko talaga dyan, meron kasing boyfriend yung ate ko. Alam ko tong kwento na to. Ate mong kaklasiko. Si Doc Chloe. Si Doc Chloe. Yan. Tapos, may inuman sa bahay. Sakto, umuwi yung kapatid ko, tsaka yung boyfriend niya. First meet ata First yun. meet pa lang yun. Ng pamilya nyo. Oo. First meet ng pamilya nyo, doon sa lalaki, tapos nandun tayo minom. Oo. First meet yun ng lahat talaga. Tapos, ito naman si Kuya Ray. Alam mo yung tito mong... Liga dito. Kanina pa kami nagsisimula eh. Humabol ka. Uminom ka. Di, pinainom na kung ano-ano pinapainom. Nalasing. Kung ano-ano sinasabi. Oo, nalasing yung lalaki. Example na sila. Wag na. Pero yun, ganun na. In my defense, hindi ko sinalaksak yung bote sa lalamunan niya. Nag-suggest lang ako. Tama. May ganun, di ko. Uminom ka. Yun lang naman yung Ganun. Para si Papa, no? Para si Papa. Ganun yun yung era ni Ninong Ray na ano. Kuya Ray pa lang. Kuya Ray pa lang. Hindi pa. Kuya pa. Ano pa siya na malakas pa uminom ngayon, hindi na umiinom yan eh. Kaya ako, nandun ka na Jeje, nakikinom kasi lagi si Tito Bert nagluluto. Tapos napaka-unique doon sa inuman na yon. Si Tito Bert, kapag lasing na kami, naglalabas bigla yan, malamig na prutas. Ay, napakasarap nun. Lasing ka na, tapos bigla may darating na malamig na prutas. Kaya ang gustong-gusto kong pulutan, kung naiinuman ako, prutas talaga. Dahil kay Tito Bert yun. Balance. So, Maganda yun. Maganda yung ginawa ni Jeje ikaw na. na. Ikaw. Ay, ano ba? Ano meron? Ito na ba? Ikaw na yung inaano dito Ay, eh. ako na. Yun, di ba nga natanggap ka? Sinabi yun, ko sa'yo, tapos- pumasok ka. Hindi, ganito muna yan. Sino ba iyan? Sabi, lagi nandito yan. Sabi, lagi ko kasama dito yan. Sabi ni Ran, yung natutulog ng lasing sa sopa. Sabi ko, Ayun talagang naalala mo sa kanya. Yung batang matakaw. Yung batang matakaw. Tsaka kasi lagi akong sumusuka dyan sa yung kanal dyan. Kaya lagi yan yung unang nagbabaha eh. Pusuka namin nga Rani yun eh. Yun talaga. O sige, sabi ko, sige, pwede na yan kasi. Grabe naman sa pwede na yan. Parang pinagtsagaan mo lang ako. Hindi. He is perfectly qualified. At higit sa lahat, komportable na dito sa bahay. Di ba? Komportable na sa bahay. Sige, okay na yan. Pumasok si Ian, naalala ba yung first day? Oo, Okay na ba yung first day? Hindi yung first day. Una, pasok ako dito. Ano ba yun? Usap kami ni Kuya Ray. Unang-una, ano pa lang yung interview. Bago pa yung legit na first day. Interview niya, pinakita niya sa akin yung Facebook, ganito, na magkano kinita, bla bla bla. Tapos, may pinagawa siya sa akin kasi gabi na nun eh. So, pinapauwi niya na ako. Sabi ko, sige, ito na lang. Kailangan ko ipakita kay Ian. Kasi baka isipin niya, hindi ko siya papasahurin. Kumikita naman tayo dito. Hindi pa malaki nun. Hindi pa. Hindi pa malaki talaga nun. Gusto ko lang ipakita kay Ian na, ano to, may pumapasok na pera dito. Parang pre. sabi niya, legit naman to. Oo. Tapos binigyan niya ako ng sausage nun. Sabi niya, legit drop, sobrang random nun. Pre, ito muna unang gagawin. Unang trabaho mo to. Ito yung sausage, may sasend ako sa yung file, i-print mo, tapos dikit mo. Naalala mo yan? Hindi. Yung ano, Ayan. Isa to sa mga unang small brands na nakatrabaho natin. Tapos wala kasi doon, hindi pa siya, yung parang nagpadala siya ng sausage na Naka-vacuum lang. Walang Walang label. So, kami pa naglagay ng branding nila. Yun, kinabukasan na. Fast forward, sabi ko, nagawa ko yung trabaho. Unang assignment ko to. Panalo to. Pagpasok ko biglang 8 a.m. 8 a.m. ka papasok ka. Tapos, depende ko ano oras tayo magsisimula. Pero maaga tayo magsisimula. Pasok ko 8 a.m. Pag gagawin yung sabi ng boss mo, medyo maghinala ka na. Pasok ko 8 a.m. Dito pa yun. Ito pa. Ano pa lang to. Kulay blue lang to. Kulay asul. Asul, tas bodega. Tas may isang malaking freezer. May malaking freezer. Wala man lang upuan. Isa sampayan din. May sampayan, tas may plantsahan. So, dito ako. Tapos may lifetime table lang. May lifetime. Tambay lang ako dito. Tapos ganun. 8 a.m. na parang dumating si Kuya Ray mga 2 p.m. Ganun. So 2 p.m. natutulog ako. Sabi niya, pre, iba pala gagawin natin ngayon. Sabi ko, bakit? Nakalimutan ko na birthday ng, binyag ba birthday? Birthday ni Gijon. Birthday ni Gijon. Birthday ni Gijon, papabili ako ng mga ganito, ganyan. Tapos,
start pa lang nung shoot, natapos. Siguro ang start kami. Ikaw namili? Oo. So, namili. Dalawa kami ni Ibisman. Tapos, malapit doon, nag-start kami mga 4 ata, mga ganon, 4 or 5. 4 or 5 p.m. Natapos kami, alas 12 ng madaling araw. Natuto pa ako natuto pa ako magtusok ng hotdog sa Repolyo. Maraming ano yun, ang daming luto nun ha. Kasi ano yun, birthday special. Lagay niyo dito. Yun yung birthday handaan, may nagnakaw ng handa cotton cam. Yun parang gano'n na tayo title na. Yun. Tagal, natapos kami madaling araw. After nun sabi, sige, bukas 8 a.m. ulit ha. Tapos ako, sige, pasok ako. Tapos pasok na ako na bukasan. The third day ko na. As being a Ninong Ray employee. Sabi ni Kuya Ray sa akin, okay ka lang? Ganun lang ako. Ako naalala ko. Parang tamlay-tamlay. Nangyari sa'yo, okay ka lang? Ano, may sakit ka ba? Pagod ka? Ganun nga mismo. Pagod ka. Tapos nung sinagot niya, pagod ka ba? Wala na. Ang ginawa mo? Yung pintrabaho ko. Ito legit ako. Pagkatapos nung pagod ka ba? O sige, mamaya siya tayo. May input ako dyan. Kikwento ko na yan. Kwento ko na. So, nangyari nun, nagyayosi si Ian dyan sa likod. Teka lang. Nagmumukmok si Ian dyan sa likod. Sige. Mumukmok si Ian dyan sa labas. Hindi, okay na. Nagyayosi naman talaga ako. Ayun, nagyayosi si Ian. Dahil sa stress, nagyayosi si Ian. Dahil sa stress ng trabaho, Oo, third day pa lang. Ito nga. So, ganito sabi ni Ian. Kuya Rani, akala ko ba, camera lang gagawin ko dito? Bakit ako namalengke? Bakit ako naghugas? Ba't ako naghiwa ng pagkain? Bakit lahat ginawa ko? Hindi nagluluto yan. Tapos, hindi parang ay sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Gagawin mo lahat. Nung panahon kasi na yun, wala naman talaga kaming, ang camera kasi namin noon was yung, naka-Osmo na. Ang unang-una kong binili kasi sa Kinita is yung Osmo 1. Osmo 1. Wala pang mic yun. Wala. Ano yun? On-board yun. Kung ano man yung mic nun, yun lang gamit. Tapos, gumawa ako ng kung ano-anong paraan. Dati naka-tripod lang yun, ganyan. Tapos, alam ko hindi naman nag-ooperate ng camera to. Ako di rin naman ako nag-ooperate ng camera. So kung ano-anong paraan yung ginawa ko, para, kumbaga naka-tripod na lang, ganyan, tao. Kaya, si Ian taga-lipat lang ng tripod. Lipat mo dito, lipat mo dyan. Tapos, pero na-realize ko kasi, ang dai pa lang kailangang gawin dito. And para mas mapabilis. Kasi ang punto nga, kaya kumukuha na ako ng employees nun, ay para mabilis. Mabilis yung output. Kaya, kinailangan gawin niya yung mga trabaho na yun. Nung mga panahon na yun, hindi ko pa ito nakikita as a legitimate business. Ano pa lang, sadyang gumagawa lang tayo ng video para sa internet. Tapos may pumapasok na pera. Kumikita kayo pa paano, pasasahurin ko kayo and hopefully may matira sa akin. Ganun talaga nung una. Kita nyo naman alam nyo naman di ba? Hindi naman din talaga malaki talaga yung kita nung una. Nadaan lang talaga sa tiyaga. Tapos. Akala ko, yun lang gagawin ko. Ano na lang sasabihin ng mama ko pag nalaman niya inaalipin pala ako dito. Legit yun! Yun talaga yung sinabi niya. Baka naman akong alipin dito, ang dahil kong ginagawa. Hindi joke to ha. Hindi joke to, totoo to ha. Kasi nangyari nun, nung sinabi ko na, sige palag ako dyan. Ang sabi sa akin ni Rani nun, sabi sa akin, yan, kailangan doon ako sa amin ni Kuya Ray, magbibideo sa kanya. Di ako, ay sige, kasi marunong ako mag-video lang yun Marunong ako kumindot na record. Ito naman video lang ako, tsaka sagot-sagot lang. Talaga magpasok ko, ha? Ito ba yung gagawin ko? Akala ko sabi mo, IT ako Kaya so yun yung nangyari. Tapos pagkasabi ko, hindi yan, taste ka lang, mga Kasi, try mo muna. Hindi ka pa sanay Hindi ka pa sanay. Tsaka kukuha naman si kuya ng ibang tao. So, syempre, isa-isa lang muna, diba? Tama. Yun, kumuha naman siya ng... Kumuha naman agad-agad. Hindi, kumuha naman lang after 2 years. Si muna yun? Si yung The Name Who Cannot Be Named. The One Who Cannot Be Named. Siya muna yun. Maraming tumaan. Tapos nun, nakakuha rin naman kami ng PA. Kasi, umaaligid na rin dito So, sabi ko, sige. Umaaligid na siya dito. Nauna kasi yun na nagkaroon tayo ng isang mabigat na
ewan ko, collab ba or Mabigat. brand? Natrabaho. Natrabaho nun. Basta yun yung kinailangan. Basta kailangan talaga. na extra. Oo, kailangan ng mamimili. Yun, tapos Tsaka yung tao na yun, ano na yun, may connections na rin. may Kilala connections na rin. Nandito na rin naman talaga yun. Tama. Tapos, para mabawasan yung trabaho ni Ian at madagdagan yung trabaho ng iba, yung kasambahay namin na dati ang pinaghuhugasan, ang pinagkakainin, ilang tao lang, Biglang nadagdagan lahat. ng pamblog. Alam mo siya, naghuhugas ng pamblog. Tama. Si Michelle. Si Michelle. Si Michelle. Ayun yung, ano ko, yung love of my life ko dati. Doon na na-establish si Ian as videographer lang. Tapos, kami ni Ian, hindi naman din tulad namin ni Jerome, wala naman din kami masyado alam. May faint idea lang kami kung anong kailangan namin. So sabay kami nag-research. Nag-YouTube lang din. YouTube lang din. Nagsimula tayo mag-YouTube nun nung bumili ka na ng camera. At bumili ako ng camera nun kasi naalala ko, meron akong shoot sa Tier 1 at meron akong shoot kay Air 1 in the same week. Tama. Oo, naalala Hindi ko yun. yung kay Ariel na? Yes. Oo. Oo. Tapos sabi ko, bibili ako ng camera, magtatanong ako para malaman ko kung paano gamitin, kapaturo ko sa production. At ganoon nga nangyari. Good thing, Sony pare-parehas yung gamit nila, di ba? So natuto ako ng konti doon pagdating dito. Kasi pagdating ng camera, putya, bakit ganito? Akala ko pag bumili ako ng mamahaling camera, maganda na agad. Hindi, pre. Hindi pala ganoon. So talagang di YouTube pa namin iyan. Daming ayusin doon. Oo, kung paano gagawin. Nagsisendan tayo ng mga reels na, ay ito parang magandang gawin to. Yung sa audio, ganito, ganyan. Ako sa alala ko to, ito na, legit na camera na. Dati kasi before yun, nagpa-custom ako ng Reels. Nasa vlog yun eh. Yung Reels. Tapos may bakal na nakaganon, tapos kinabitan ko ng kung ano mang bakal para makabitan ng Tapos may chicken oil. 3 ports na Chicken oil, basta yun, para makabit yung camera. Tapos may galon ng chicken oil para counterweight para hindi siya masyado shaky. Nung talagang bumili kami ni Ian ng camera, ay ko di talaga ako marunong neto, ganyan. Talagang inalam pa talaga namin kung paano. And eventually nakuha din naman, okay naman yung mga quality ng videos namin. So talagang ang dami nagtatanong, paano ka natuto ng ganyan? Ang dami, di ba? Ayun. Paano ko natuto ng ganyan? Ay, wala. YouTube lang talaga. YouTube lang din. Kasi nandiyan na naman lahat ng informasyon eh. Ikaw na lang ang sasala eh. Tapos, nakakatawa doon, nung medyo okay na tayo sa camera, nagka-problema naman tayo sa audio. Kasi Ay, putek! Eto! Magandang kwento. Kailangan daw maganda yung audio. Hindi, okay. Bili ako ng Zoom H1. Alam ko yung kwento nga. So, yung mic na yun, mic siya nakakaiba. Nandiyan pa nga ata sa drawer yun eh. Nandiyan pa yun eh. Mic siya nakakaiba. Hindi siya yung parang mga Rode na boom mic na nakaganon. Medyo iba. Yung pang-interview. Yung gano'n, yung mga reporter. Oo. Tapos, nakakabit siya. Tapos, ditinda rin namin. Ang ganda! Ang ganda ng audio! Ang ganda ng audio! Ang linaw! Ang linaw! Ang crisp! Ang ganda talaga. Tapos, hanggang for the longest time, ginagamit namin yan. Hanggang may dumating na prod dito. Ito yung, pati yan ang gamit nyo. Ito yung gamit namin. Ganyan, ganito. Tapos, nakita niya na, kasi nakalagay yung mic sa taas ng camera, tapos may wire yon, yung 3.5mm jack, na nakabit sa camera, tapos isasaksak mo doon sa saksakan ng mic na 3.5 din. So, dalawang 3.5 yun, nakaganon. Nakasaksak siya sa isa pang 3.5mm na slot. Anong na label? pang headphones. Ilang buwan na namin ginagawa ang hindi namin yun. alam nun, may slot pa pala sa taas na hindi nabubuksan. Na hindi namin nabuksan. So for the longest time, inuuto lang namin yung sarili namin na maganda pala yung audio. Kaya pala feeling namin na maganda yung audio kasi pag nagre-record kami, ang lapit namin sa camera, uy grabe, hello, check. Tapos yung camera andito sa bibig namin, uy check. So parang wow, ang clear. Tsaka naging placebo effect talaga. Naging placebo effect talaga. Sobrang asar ko rin, hindi ko na ginamit yung lintik. Kasi alala ko yun, sabi mo sa akin na may bago tayong mic, tignan mo kung maganda. Sabi ko, ganda nga! Ang ganda! Pati ikaw! Ang ganda nga! Kasi yung sample nila, yung video, ang lapit nga nila. Yung lapit nila sa camera. So, ang lapit nila dun sa camera mic talaga. So, mga kinig na kinig. Asar na asar talaga ako. Pero hindi naman natin ginamit na yun after. Hindi na ginamit. Nung nalaman natin Nung gano'n. nalaman, hindi na kasi asar na asar talaga ako. Oo, naglapel na tayo. Nag-wireless na tayo, no? Lapel. Tama, pero inayawan mo na rin. Oo, nag-wireless na lang kami noon. Nagtampo ko sa katangahan ko. Una namin ginamit doon yung DJI mic.
Hindi, nag-road tayo. Ay, muna tayo. Road. Yung road na nasira dahil sa pawis ko. Ngayon, sige, tatanungin kita. Ano yung pinakamasayang project natin na bawal na camping kasi nasabi na eh. Sa labas ng camping, ano pa yung masayang ginawa natin? Oo. Buti na lang una ako. Ito naman sa akin, wala pa sila nito. Kami pa lang ni Jeje to. Ito yung daan ng collab para makilala natin ang Team Payaman. Yan. Kasi, bago yung kasi, sobrang comedy nung shoot na yun, yung tinapunan, binatok yun ng yung isang kahon. Isang damukan na kahon ng mga sauces. Yung tumawag sa si Miss V. Yan. Tapos, so yun yung naging tulay namin para maging kaibigan. Yung isang buong araw na yun. Hanggang madaling araw yun? Hanggang madaling araw. Parang 24 hours kami kasi nagsimula kami nun. Alas 5 call time dito, alas 4. Di lang 4 a.m. yan. Ikaw ang alas 6 o alas 5 kasi ang tagal mo na. Ano yung shoot na yan nun sa Payaman Show? Dito pa lang, umaga pa lang nun. Punta kami doon ng mga 6 yata o 7, nandun na tayo nun eh. No? Tapos, hanggang sa nagkaroon parang another event kasi nag-invite nga si Miss V na opening ng isang miltihan niya. So, in-invite kami. Biglang nag-invite naman si Dudut. Ninong Ray, luto tayo sa, may play, bootcamp. May ML team pa sila. Tapos talagang buong araw yun, lang kami, titrip namin. Saging tropa-tropa na. Sobrang saya ko ng araw na yun. Para 1-2 oras naging tulog ko. Kasi naman doon para akong batang kipill trip bukas. Doon natin nakilala si boss kong talaga na napakabait. Kasi inupuan tayo talaga na tinabihan talaga tayo. Tapos sumama talaga siya sa pati sa bootcamp. Sumama siya para panoorin niya magluto. Tsaka isa pa, doon natin nakilala ang ating manager. Tama. Na si Miss Lyra na wala ngayon dito. Ang kauna-unahang beses. Ayun na si Miss Lai! Ang kauna-unahang beses na nakita natin si Miss Lai. Actually, ito share ko lang. Meron akong manager. Yung manager ko ay si Lyra. Nasa totoo lang, isang beses ko palang namimit. Pero magkatrabaho kami since 2021. Nasa Canada siya. Nung time na nakilala namin siya, pa-quit na pala siya dito sa industry na to. Tama. Tapos parang sabi niya sa akin, sige kapag meron kang mga tanong-tanong, message mo lang ako. Kasi siya yung nagmamanage yung project na yun para kay V eh. Yung naalala ko. Tapos, naalala ko, sabi ko, kasi alam mo pinakamahirap na bagay din talaga is yung pagsasaad ng rate mo bilang content creator. Naalala ko nun, lalapit na brand sa akin, kung ang rate ko dati ay eto, tataasan ko ng konti. Kapag pumayag, ayun yung standard ko. Ganun yung ginagawa ko dati. Hindi ko naman alam yung mga ganyang bagay. Tama. Tapos nung kinausap, tapos may lumapit na brand, lumapit si Lyra. Lumapit ako kay Lyra. Sabi ko, hindi, messenger na lang. Sabi ko, Miss Lai, paano ba ako mag-rate ng sarili ko? Kinausap niya ako nung matagal, 2 oras ata yun. Bin-break down niya lahat. Talagang may math. Buti kinaya mo. Oo, kahinaan ko yan. Oo. Sabi ko, ikaw talagang manage akin. So, pinagsalita mo siya 2 oras, ang ending lang, kunin na lang kita. Sabi niya sa akin nun, tapos na ako dyan tsaka nandito na ako sa Canada eh. Sabi ko, magiging problema ba kung nandiyan ka sa Canada? Sabi niya, zoom na lang naman yung mga meeting with the clients ngayon, so baka wala namang problema. So sige, try natin. So hanggang ngayon. So Miss Lai, sayang wala ka dito. Hindi ko alam kung uuwi ka pa. Imposible. So, ano pa? Meron ka pa bang isang memorable na naalala na nangyari nung tayong 3 pa lang? Best pa. Yung best pa, bigyan mo ang best pa. Yun. Umiyak ka nun, di ba? Hindi Hindi ba? Hindi ako naiiyak pa lang ako noon. Nung lumabas yun, hindi na ako naiiyak. Natawa ako eh. Nakita ko kasi, alam mo kung saan siya lumabas? Doon sa tindahan namin. Tumayo doon. Tindahan nyo. Naalala ko yan, yung Vespa na yan, yung binigyan ko silang 2 ng Vespa. Sinusure niya nandito tayo aalis nun. Naalala ko yun. Napirma ba kayo? Naalala ko yun, sabi ko, gusto kong bigyan tong mga to ng magandang regalo kasi nung time na yun, baon ako sa utang nun eh. Meron na akong enough na pera para bayaran yung utang ko. Pero meron din ako enough na pera para bumili ng 2 Vespa. Sabi ko. Tapos ikaw naka-Vespa ka na niyan. Oo. Yung Vespa kasi si mama pa bumili sa akin. Oo. Hindi mo pa rin ito binabayaran. Uy, bait na yun. Naniningil. Tumawag kanina eh. Bibigyan ko ba sila ng Vespa? O unahin ko na. Kasi ang dasal ko dati, ay ko, Lord, may pumapasok na pera. Sige, baka eto na yung sagot mo sa dasal ko na matulungan ako mabayaran yung utang ko. Parang gusto ko rin bigyan ng regalo itong mga bata eh. Kung bibigyan ko ba ito ng regalo, magkakapera pa ba ako? May steady na pumapasok na pera ngayon at titigilan to kapag tumigil ako. Siguro unahin ko na sila.
Unahin ko na siya. Hanap ako ng dealer. Ano, makakapagbigay. Noong panahon na yung hirap kumuha ng Vespa. Hirap talaga. Napagbigyan tayo sa may ano yun eh. Scout. Scout Borromeo. Scout Ayaw Borromeo. ko. Tapos, yun, binayaran ko kaagad. Tapos na... Cash yun, pre. Cash yun. Yabang. Bibilang ka doon. Cash yun. Tigbe-20. Bente para di peke. Naalala ko noon, pagka di nakita nyo naman yung vlog, kung gusto yung panoorin, nandiyan ko, di nyo para papanood. Saan lalagay? Mga dito lang. Dito, sa baba. Pagkabigay ko nung Vespa, naalala ko nung umuwi ako, ine-expect ko na magkakaroon ako ng sense sa panghihinayang. Na sana inuna ko na lang yung sarili ko. Kasi pwede ko naman silang bigyan next year eh. Pwede kasi kung may kikita pa naman, actually sobrang bobo ng ginawa ko kasi dahil hindi ko mabayaran yung utang ko, nag-interest pa ng ilang buwan yun, pre. Nag-interest pa yun. Diba? So sana tinapos ko na rin. Tapos next year ko na lang, December kasi yun eh. Next year ko na lang sana sila binigyan. Pero gusto ko magpasalamat eh. Kasi ang ganda ng nangyayari sa lahat eh. So, pagka uwi ko nun, naalala ko yung nararamdaman ko nun. Humiga ako sa kwarto nun. Sabi ko, ba't parang hindi ako nangihinayang? Siguro tama yung ginawa ko. No, yun yun. Tapos ang idea ko talaga, kaya ko sila binili ng motor. Una, syempre, magpasalamat. Tatanggalin mo kami agad. Hindi, ano yun? Gusto kong mag-food trip vlog kami. Yung kasi ginagawa ko. Nag-Chinatown tayo nun. Tondo. Hindi talaga Vespa namin Day. siya nagawa ng sagad. Hindi ko alam kung bakit, pero para mas pinili na lang naming... Manahimik sa bahay. Oo, manahimik sa bahay. Delikado kasi may isang nangyari na... Papunta tayo nun sa ba? sa kapatid ni Angela. Tama. Oo, magdadala tayo ng kare-kare. Nakare-kare. Ano yun eh? Ito, warning lang to sa mga riders dyan. Isang diretso lang kami nun eh. Gasunod kami, tapos may comms kami, nag-uusap kami. Ang ano ko kasi, ang trabaho ko, dahil mabagal ako yung pinakalikod, tapos kay Ray, may sumusunod sa atin, huwag kang lilingon. Kasi tumatawag siya, tayo, diretso lang naman. Tumatakbo kami. Mabilis. EDSA kasi yun. So, EDSA yun. So, sa mga hindi namin napagbibigyan Sa EDSA. Pasensya na kasi talaga. yun, ang nangyari nun, talagang driver siya ng isang brand na nagde-deliver. So mahusay. Sumahusay, batak na siya sa sumingit. batas trapiko. So nagit-git niya kaming dalawa. Isa kami isa lang siya, nagit-git kami tatlo. Tapos sa may pinaka kami Okay, nagit-git. Yun. Hanggang sa nakarating siya Kuya Ray na, Ninong Ray! Talagang ginigit niya si Kuya Ray para makagilid. Gumilid na kami tatlo. Sabi lang, Ninong Ray, pa-picture ako. So, medyo nakakatakot yun kasi yung paggaro niya sa akin, parang babarilin ako. Alam mo yun? Kinat akong ganun eh. Oo, pre. Yung cut niya talaga, ano niya talaga, tumabi ka. May gagawin tayo. Oo. Naalala ko. Yun yung nagpatigil sa atin. Yun yung nagpatigil sa atin kasi, yung isa pa nagpatigil sa'yo, yung ikaw na lang mag-isa, tapos merong humabol sa'yo. May nag-message sa akin, nabasa ko sa page yun. Sabi niya sa akin, Ninong Ray, nakita kita sa EDSA. Ang bilis mo palang magpatakbo. Sabi niya ganon. Inaabol nga kita eh. Hanggang muna. Hindi naman ako mabilis talaga magpatakbo. Sa bigat kong to, hirap na hirap din po yung motor. Uy, ba't yung tumatawa? Tumatawa eh. Marunong. Okay. Sabi niya, nahabol nga kita, hindi kita nahabol hanggang monumento ata yun, sabi niya. Tapos, nalubak pa nga ako. Tapos, nabengkong yung mugs ko. Pero okay lang. Ngayon, sabi ko, Diyos ko, paano kung na-aksidente yun? Kung na-aksidente yung taong yun, hindi ko na malalaman. Hindi ko na malalaman na may nangyari sa kanyang hindi maganda. Ibig sabihin nun, ligtas yung konsensya ko. Pero, ngayon, nalalaman ko na hinahabol pala ako nung time na paano kung may iba pa na hindi ko na malaman na na-aksidente pala. Pag nanood ako ng balita, nakita ko may na-aksidente, may nakita ako sa Facebook ng mga nag-upload ng na-aksidente, tapos dumaan ako sa nung time na yun, iisipin ko na ako yung dahilan nung nag-i-aksidente nun. Mahirap yun, kaya tumigil na rin kami sa pagmomotor talaga. Isipin mo rin yun, kunyari, may na-aksidente, tapos yun nga nabalita. Tapos sasabihin, ano po ba nangyari? Paano ka na-aksidente? Sinusundan ko po si Ninong Ray. Yun. Paano kung gano'n? Ang hirap dali nun. Diba? So sabi nga ni Jerome, si Kuya Ray nung hindi pa Ninong Ray? Kaya hindi sa lahat to pwede itanong kasi hindi naman lahat kayo nakilala ka mismo. Kilala ko bago mag-Ninong Ray. Pero malay mo, nakikita ko sa Facebook. Ikaw yung mahilig daw maghubad sa computer shop eh. Snatch ka. Uy. Pero eto si Ian, matagal na talaga nakatambay dito doon. Oo. Dito. tropa kayo. Si Kuya Ray siguro siya dati sa akin. Yung typical kuya na masungit. Yung masungit. pagkadadating Totoo siya yun. Kasi yung college era ko na lagi ako nandito.
lagi rin ako lasing nun. So parang yung tingin ni Kuya Ray nun, punong-puno ng judgment. Ano bang bahay to? Kala mo siya hindi umiinom eh, no? Kala mo siya hindi dadating ng lasing. Totoo ba yun? Bumaba ako galing kwarto. Umaga, galing akong inom nun. Di medyo mabigat yung gising. Galing inom eh. Naka-brief lang ako. Bumaba ako, nakabusangot yung mukha ko. Medyo sakit ulo. Hindi ba sobrang hangover? Pero alam mo na yun. Bako saktan. Hello po. Bigla ko na siya ganun kung si Ian nandun. Aga-aga nun, parang siguro alas 7 ng umaga yun. Tapos naka-brief lang ako sa sarili kong pamamahay. Tapos may bata dito. Hindi, kasi yung sala natin walang ilaw. Diba? Walang ilaw yung sala. So hindi mo kita yung tao minsan. Hindi mo kita. Tsaka hindi ka naman titingin sa sala eh. Diretso ka lang eh. Next, Ayun. syempre. So, number 3. Ang kapatid ko. Ako ba yung 3? Oo, ikaw na. Si Rani ay hindi agad naging part ng Ninong Rai. Pero nung naging part siya ng Ninong Rai, ang unang niyang trabaho ay Social media manager. community manager. Community manager pala, sorry. Kasi yun yung time na ginawa natin yung group. Group, tsaka yung messages sa Facebook. Ako na yung nagbabasa kasi dati si Ian yun, tsaka si Kuya. Yung group na mga inaanak nila. Inaanak ni Ninong Rai. Na hindi na po namin na-manage sa... Hindi namin namin alam paano i-maintain. Alam mo, every now and then, pinag-uusapan pa rin namin, ano ba pwedeng gawin doon sa group? Ano ba pwedeng... Kasi ang daming members nila, sa 400k yun eh. Dami, Ang dami nun. 420k yata. Nadagdagan pa yun. Nadagdagan pa. Tapos, nangihinayang ako, hindi ko alam kung ano gagawin. Ano ba, sadyang patay na lang ba ang group sa Facebook? Hindi. May mga buhay na groups. Yung sa atin, actually sa atin kahit di natin na ma-manage, buhay na buhay. Oo, pero syempre, gusto kong magkaroon ng something to. Gawin kaya nating marketplace. Ito ngayon, 467,000 ang members ng mga inaanak ni Ninong Rai. Nung unang linggo niyan, puro memes ang pagmumukha. Tsaka pag luto, sariling luto. Tsaka Luto. active Para siyang naging what's your ulam pare. Parang gano'n. Actually, parang gano'n nga yung gusto kong gawin. Hindi lang talaga namin alam kung paano gagawin ng maayos. Cameraman. Camera to siya. Tsaka Props. Yeah, Art tech. Kapag meron kayong mga nakikita, mga kakaiba. Kunyari, costume ni Big Mom. Pinaka-solid yan yung One Piece na content namin. Siya ang gumawa nun. Hindi, tsaka yung 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 mga sticker natin. Ay, sticker. Ako Ayan, nag-design. nakikita nyo dyan yung... Ako nag-design. Siya nag-design yan. Ngayon, yung pinto na sinira ko doon sa Mountain Dew video, siya rin yun. Ako rin yun. Siya rin yun, di ba? So yun, yung mga ganung props, yun ako gumagawa. Tapos, marami pa talaga kaming balak gawing props. Ang sa totoo lang ang pinaka-problema is yung storage, di ba? Hindi, yung storage, problema nyo yun. Pero, hindi. Hindi kasi sa mga problema yun. May isang kwarto talaga. Taguan ng props. Wala tayong ganun pwesto. Pero kung gagawa lang ng props, sinasabi ko lagi yun, kung may papagawa kayo, sabihin nyo lang sa akin agad. Para magawa. Tama. Pero minsan kasi, yung props, kunyari, gagawin ko na ngayon, magagamit pa after 2 months. Mga ganon. Ito karamihan kasi ng shoot namin dito, biglaan. Yung mga shoot na pinaplano, nauusod yan eh. So, nangyari nun, paano ba, kikwento ba paano nagsimula? Ang nangyari, naghahanap siya ng editor nga kay Jerome. Ako muna yung tinanong. May anak na ako nun eh. Si Gideon, baby pa lang. Sabi ko, baka hindi ko kaya kasi gusto niya mag-daily upload. Sabi ko, hindi ko kaya mag-commit. Saka parang hindi ako ganun kagaling mag-edit. And hindi ko rin naman kaya yung ginagawa ni Jerome. Kaya buti na lang si Jerome yung ginawa mo. Kasi kung ako, wala nang Ninong Rai ngayon. Di ba? Hindi, kung ikaw kinuha, wala ako dito. Wala ako dito. Di ba? Hindi, real talk lang. Kung ako yung kinuha, wala nang Ninong Rai ngayon. Pili ko mangyari doon, kung ikaw ang kinuha, si Jerome magiging videographer, tapos ako ang magiging cam to. Hindi, pero yun. Tapos, anong nangyari, ito yung masabi ko, ba't hindi ko kaya yung ginagawa ni Jerome? Kasi merong isang beses na nag-video, natapos yung video 6 p.m. Na-upload yung video 8 p.m. Like 2 hours lang. Natapos mag-shoot ng alas 6. Na-upload yung video ng alas 8. So meron lang si Jerome na 2 hours para gawin yung trabaho, i-render, i-upload. Mind you kapag in-upload ang isang video sa YouTube, hindi naman auto-publish yan. Niluluto pa ni YouTube yan. Niluluto niya pa yan, pinaprocess niya pa yan, so mahaba-haba rin yun. Kaya malupit talaga to si Jerome. So, i-review pa yan. So hindi ko na maalala anong video yon, pero yun yung pinakamalupit na ginawa ni Jerome para sa akin. Thank you. Parang naalala ko kung ano yung video na yan. Anong video? Yung wala tayong maisip na i-shoot nung araw na yun. Like tuyong-tuyo talaga tayo. So ang ginawa na lang, nilatag na lang lahat ng video equipment natin yan, tapos pinresyohan natin.
Hindi ba yun yun? Hindi yun. Mali ka pala. Hindi yun. Luto yun. Luto ba yun? Luto yun, tapos nagmamadali ka pa nga, kailangan na matapos to, ganun. Yun. Bago ka magninong Ray, anong ginagawa mo? Wala na yung tao. Hindi, lang. ano. Human. Ano ba ginagawa ko? You're not a dancer. Nagiging kapatid mo, gano'n. Ano ba ginagawa ko? Batukan, gano'n. Kaya pala, marami palang nagko-comment. Hindi naman marami. May nabasa akong, hindi lang isa eh. 73. 74 71 lang. Sobra ka ng dalawa. Para ang sabi na si Rani, nag-aral din ba ng kulinaryan? Kasi magaling siya mag-describe ng lasa ng pagkain. So, ano bang masasabi mo doon? Magaling lang yung dila niya. Magaling lang dila ako. Kasi malaki dila ako eh. Yun! Pati nga. Ano nga? Alden nga, Alden. Hindi mo ba alam yun? Kasi, di ba? Oo, di ba? Kung ganun yung dila mo, syempre malalasahan mo lahat, di ba? Pati yung kamay. Ito maliit pa to eh. Ako, ito lang yun. So, hindi. Ang nangyari kasi niyan, yung bata kami, yung tatay namin, lahat talaga pinapakain sa amin. Oo. Hindi ka pwedeng tumanggi sa kung ano yung bigay sa'yo. Pre, eto sumalangit nawa si Papa, pero palagay ko, mataas ang porsyento. Nakakain tayo ng endangered species. Oo. Mataas ang Legit porsyento. yun. Di ba Legit yun. hunter kasi ang... Hunter si Papa. Nen-user yun. Nan-user yun. Ano yun? Si Jing Pricks yun eh. Liza, ata siya sa pumaharang sa mga bagong sa amin. Pre, alam mo paano ko nalaman? Nakita ko kasi isang beses nakagano sa baso tapos may Tapos sabi, lagundi lang daw, lagundi. pero hunter yung tatay namin. Ay, kaya pala nagpapakaha si Papa! Nagpapakaha si Papa! Yun pala yun! Mabigat din yung gate namin. May action kayo! Ito, mga ngaso. Ayun ba yung Tagalog nun? Dogman. Mga aso. Mga aso. Pero yung paghahunt niya ay illegal. Merong tinatawag na hunting permit. License hunter. May license yun eh. Hunter license. May hunter license talaga. Hindi, ano yun, naban na yung hunting eventually. Oo. Pero nung time na yun, Legal siya. may lisensya sila. Legal talaga siya. Pati yung may baril yung gamit nila. Naalala ko yung baril May pa ano yung rin yun. Remington. Kinikinis. Binapaklas. Siyempre para yung mga sundalo sa Amerika. Kinikinis niya yun, Sip, ang mga binabaril ni Papa ay mga Ibon mostly. mga migratory birds. Mga wild duck. Tapos minsan may mga May chimera ba nun? bato-bato yung tawag nila. Hindi, mga chimera birds eh. Chimera birds. Basta kung ano-ano yun. Tapos basta kung anong tamaan ng bala nila, kailangan namin kainin. Panike, bayawa, sawa, crane, parrot, ganun. Oo, Pero crane, tama na alala ko yun. Meron pinakain sa akin si Papa na ang haba-haba ng paa. Like, parang stick yung paa. Oo. So ano yung chicken pit pero mahaba? Oo. Pero syempre, hindi na kasi sa quali yun. So, hindi na, pinakita lang. Yung crane yung nasa Kung Fu Panda. Uy, puto. Ano lasa? Ito kasi yung problema. Iba, wala itong flamingo dito. Dati, pag pinapakain kami ni Papa, mahigpit din kasi sa gulay yan. Doon mo pala namana yun. Gulay. Basta, hindi ka pwede mag-inarte sa pagkain. Hindi ka pwede mag-inarte. Tama. Ano yung naalala mong pinakain sa'yo ni Papa na ayaw mo? Pinakain niya ako ng hinog na papaya. Medyo pabulok na. Oo. Tapos sabi niya, sarap no, sarap. Oo nga pa, sarap eh. No, parang tayo ng baby. Tapos after nun, after nun, wala na, ayoko na ng papaya. So makikita nyo na ang epekto ng mga salita ng ama sa mga bata. Legit, talaga, alam mo yung nasuka talaga ako pagkasabi niya. Sabi naman sa tayo ng baby na. Ganun talaga. Legit. Hindi ka ba inano ni Papa sa tiwa? Yung alcohol? Oo. Yung ano? Ginanong ka ba ni Papa? Oo. Sabi sa'yo eh. Ganda. Kwento natin. So, ako. Ganda yan. So, pag pag makati yung puwet mo, sasabihin, baka may tiwa. Lagyan mo ng alcohol. So, lalagyan mo alcohol. To sobrang hapdi na, pre. Sobrang hapdi talaga. Sa kaso ko, tawa lang siya. Sa kaso ko ganito, hindi ko alam na pag-trip yun. Pangkati ng puwet ko. Ay, naku, tiwa yan, anak. Ha? Ano yung tiwa pa? Maliliit na bulati yan na gumagano sa butas ng puwet mo kaya makate. Yun pala yun. Hala, paano po mawawala yun? Ganito gawin mo.
Kumuha ka ng bulak, lagyan mo ng alcohol, tapos karoon mo sa puwet mo. Tapos makikita mo, pag tanggal mo ng alcohol, nandun yung mga tiwa. Patay. Oo, patay. Sige nga. Hindi ginawa Ilan ko. taong ka na ito? Grade. Portugal. Actually, medyo matanda na ako. Grade 4, grade 5 na ako. Okay. Alcohol. Kinanong ko sa puwet ko. Tapos, umupo ako. Utak ko matas yung alcohol, pre. Talaga. Sobrang update. Tapos, di-3 days ko. Kasi gusto ko mawala yung katirang puwet ko. Ganyan lang ako. Tapos, hindi ko alam kung gaano katagal. Tinanggal ko yung tulak. So, sinistay mo doon? Oo, pre, nakastay doon. Di ba dapat? Di ba katanggal ko, walang tiwa, may mga brown-brown. Hindi tiwa! So, ibig sabihin, hindi mo lang nahugasan yung pwede na maayos. So, hawak mo na yung bulak. Hawak ko yung bulak. Ano ginawa mo magkatapos? Wala, hindi ko. Ang alcohol nga lang eh. Bakit alam mo? Ulit mo, no? Binalik mo, no? Tapos, sinabi ko kay Papa, wala namang tiwa. Ulitin mo lang. Tapos, ngayon ko lang nalaman na tinawanan ka pala ni Papa. Ibig sabihin, trip talaga yun. Hindi, pero yung tawa niya yung ano. Ganun lang. Ayaw mahuli. Yung ano, may mahuto na naman ako. Gagi ko rin to kay Anya. Kumakain kami sa labas. Ito yung taong masarap kasama sa restaurant kasi lahat ng pinaka-weird doon, o-orderin niya. Kasi, parang, eto rin kasi, yung bata tayo, hindi naman tayo kumakain sa labas. Hindi, madalang. Hindi kami kumakain sa labas. Nagkaroon kami ng parang stretch of time na nagmo-mall kami every weekend. Pero hindi may picture ka pa nga tayo kasama si Lola yung sa rocks. Pinaka-verde kang polo. Diba? Pero very specific, diba? Pero yung kainan natin doon, isa-isa lang, laging same. Laging lang, tatlo Rocks lang. o Maxes, ganyan. Rocks, Max, Kenny Rogers, tsaka, Powa. Pero may tanong pala ako, bakit laging may iced tea? Wala, trip ko na lang yun. Sir, laging gusto mo house blend. Pero kasi, dito ko na-realize na malalaman mo yung quality ng pagkain pag yung house blend nila, house blend talaga. Tama. Somewhat medyo agree ako kasi nasa attention to detail yan eh. Kung yung restaurant, mag-pay ng attention sa detail ng inumin nila, ano pa sa pagkain. Tama. Diba? Tama. Naniniwala ako doon. Pero ito, pag kasama mong kumain sa labas, Diyos ko, 2 drinks agad yan, tsaka 2 dessert, wala pang main course. Diba? Ang appetizer niya, dessert. Totoo naman to, si Rani Mano rin kumain to. Adventurous din kumain. Laki ng dila eh. Tsaka evolved din talaga yung ano nito. Hindi lang. Yung palette nito. Hindi ka tulad ni Ian, Uy. na kahit dali mo sa Mars maghahanap ng manok yan. Na hindi ka tulad ni Albi, na kapag may nakitang Carrots, ayun na. pag may nakitang sisig o lechong kawali, kakalimutan na lahat. Yun, tama. Oo. I mean, may kanya-kanya tayong paborito. Tsaka ito, nagluluto rin to ha. Nagluluto rin naman yan. Nung bata kami, merong moment sa atin na pinapakain tayo ng mga binaril na ibon. Oo nga. Tapos, meron kaming platito. Yung platito na yun, pre, para hindi lalagyan ng buto yun, pre. Lalagyan yun ng bala. Yung mga bulitas. Oo, lalagyan yun. Lalagyan yun ng tingga. Tapos, Hindi, minsan legit kumakain ka, mababasag pa yung ngipin mo. Akala mo paminta. Oo. Yun. Meron, sige, tatanungin kita. Sa lahat ng project natin dito, saan ka pinaka nag-enjoy? Dito sa Ninong Rai, pinaka na-enjoy ko Ba't siguro. may iba ka ba pinapasok? Hindi, baka yung bata tayo eh. Hindi, dito siguro ano ba pinaka na-enjoy ko na ginawa natin? Bukod sa camping, tsaka... Ang hirap na eh. Yung kasama yung kuya mo. Kinuha na yung camping. Di ba araw-araw? Di ba araw-araw na masaya-masaya kapag kasama si kuya mo? Hindi, sige, sa akin, very sentimental to. Hindi naman siya masaya. Pero, so, anong nangyari? Siyempre, may nangyaring sa akin. May nangyaring very, sa buhay ko. Emotional. Challenging, event in my life. Okay. So, page 1. ang nangyari nun, siyempre, nahirapan ako mag-handle, ganyan. Si Lakuya yung nagano sa akin. So, Team Ninong yung tumulong sa akin nung time na yon. And then nangyari, lang naman, yung Facebook lang naman yung hinahandle ko before. So, yun nga, yung messages lang, ganyan. And then, one day, sinabi lang ni Kuya na, hawakan mo yung camera to. Doon na nag-start yun. And then, parang ako, sure ka ba? Na mo to? Oh, sige, gawin mo lang, ganyan. And then, parang since then, Dire-diretso. Dire-diretso na, gano'n. So,
Hindi siya, alam mo yun, hindi siya masaya, pero parang doon nagkaroon ng shift yung... Doon nagsimula yung Rani tutok mo dito. Yan. So, hindi ka masaya nun kasi inutusan ka ng kuya mo eh. Ano ka, nagkaroon ka ng ibang Purpose. Nagkaroon ng purpose, kumbaga, yan. Nagkaroon ka ng enlightenment. Not saying na wala akong purpose before, na wala akong kwenta before. Hindi. Pero, yun yung parang doon na... Another path. Hindi, kumbaga nagka-promotion ako. So, syempre, mas naging masaya kasi yung involvement ko, mas na ako. Mas hands-on ka na. Mas hands-on na ako. Kasi dati, babasa lang ako messages eh. Hindi naman ako lumalabas sa vlog. Ako dati, kupal lang ako. Ngayon, ginoong kupal. Yan. Respetado na. Diba? Tama. So, yun yung sa akin. Yun yung pinaka-memorable sa akin in relation dito sa inyo. Pero kung hindi yun, kung sa labas ng content, siguro pinakamasaya sa akin yung... Nagbubugan kayo ng kuya mo? Hindi. Yung Sagal na yun. Sino ba ka? pizza party siguro. Pizza party kasi, mga tropa mo yun Dito ko na. Yun. Ang saya rin nun, yung pizza party kasi, ang ganda ng mga pizza lumabas. Tapos, ang hindi nila nakita doon, pagkatapos ng shoot, andyan pa rin mga ingredients. So yung mga tropa niya, Gumagawa. Ano pa ang bagay na gusto mo sanang gawin natin? Ako tayo, ano pa ba magagawa natin? Ayan. Ano ba yun nga, yung sinabi rin ni Jerome, dati ko pa sinasuggest Food yun. trip, no? Hindi, yung North Loop or kung anong loop man. Tsaka, syempre, pumunta ng probinsya. Like, diba, punta ng probinsya, kahit hindi camping. Gusto ko talaga gawin. Tara na nga. Like yung Malabon, no? Pagbigyan na yan. Sa pula pagpasok dito, si Boy Megadike na. Yung food trip sa Megadike sa dulo lang. Pero tama, maganda nga yan. Kasi 5 minutes lang ata sa kanila yun. Ito, yung isang masayang content natin, yung Cebu Day Tour. Ay, masaya yun. Ayun. Makakapagod yun. Yun, pero ang saya kasi ang daming Kasi nagawa. yung t-shirt ko nun, wala akong extra. Pero ang saya. Grabe yun, yung chomay. Saka akala Uy, yata... siya may na may itlog. Oo. Pre. Ay! Ayaw sinabi! Vlogger! May vlogger dito! Tapos pag tinatanong sa sino yan? Hindi ko pa kilala. Kasi may vlogger dito! Vlogger yan, ay may Hindi camera naman na. sa vlog yun eh. Pero si nanay talaga yun. Kinainan namin sa Siomay sa Tisa. Siomay sa Tisa. Sarap yun. Si nanay, nung umorder kami, tapos parang syempre hindi naman tayo kilala ni nanay. Tapos nung may mga tao nakaka-request, ay, sikat ka ba? Parang karinderya style kasi siya eh. Ay, may vlogger dito. Lahat ng tao tinawag mo. Comedy si nanay. Diba? Anyway nga, maraming salamat. Doon tayo sa next natin, pare. Ang employee number 4 na si Alvin Poknat. Yan, ang butas man. The White Hole. Ang dami na. Nung naalala ko dati, di ba may Poknat si Alvin? Naman natin. Ba't doon nagsimula yung Hindi, intro? kasi naalala ko yan, namin kay Anya, sabi ko, look at this guy, look at this guy. He got shot in the head. Tapos, ayaw lumapit niya. Ay, lumapit. Tapos nalapitan niya, si Anya. Anya, don't talk to me, you got shot in the head. Anyway, Alvin. Paniwala sa'yo ng anak mo yun eh. Si Alvin Ilan taon na? ay 44. Oy! Hindi naman, 39. 39. Oh, isa ka pa, 36 lang. Oy, magka-36 pa lang. Mag-36. Si Alvin ay ang producer ng Team Ninong. At ano rin siya, assistant HR? Hindi, HR-HRan lang. HR. Hindi, pero kasi may HR na talaga tayo ngayon. Si attorney. Pero si Alvin ang nag-act as HR dati. Si Alvin yung HR dito. Oo. Kasi si attorney, siya offsite. Oo. Parang gano'n. On-site to. Vice President for Human Resources. Yan. Tama yan. Parang gano'n. Ang daming Bill, ano bang ginagawa mo dito? Kwento mo nga sa kanila. Ako daw ang producer, pero... Ayun. Yan ang magiting na. Dahil simula nang dumating yan, naging, proper. Nagkaroon kami ng Liwanag, ng parang ganun. leadership. Hindi, siguro ganito na Kaya lang. masasabi ko dyan, yan yung tatay ng Team Ninong. Oo, tama. Kasi si Kuya Saan galing? si Kuya Ray kasi, siya yung Ninong, kumbaga siya panganay Ninong. na anak. Tama. Yun. Tama. Ganto. Si Alvin. Banana yan? Hindi. Laki lang din niya pero hindi.
Dumating si Alvin dito, ang talagang kinailangan namin sa kanya was his corporate skills. Yun. Kasi ano na siya eh. Matagal na siya sa korporasyon eh. Galing sa corporate siya si Alvin. So, nung kami pa lang, Galing ako sa ni Rani. galing ako nga sa SM. Oo. Mga taga Oo. Dev Store, ah. Hindi, ang Dev Store. malupit pa kay Alvin. Sa Quiapo, San Lazaro, tsaka Grand Central. Ayun, yun nga, pe-flex ko Marami pala. ka ba naging- Tatlong SM yung hawak ni Alvin. Ganun Pero kung kalupit. ano lang, pinabukas lang. Bakit ba siya nawala sa SM? Marami yatang ano eh. Hindi, No? wala. Ano lang ako. Parang may issue ata sa isang kahera. Kaya ba? Para dumating na sales lady to. Wala. Si Alvin, gusto ko work ethic niya. Noon pa. Si Alvin yung tipong kaibigan mo na di pwede pero may pasok bukas eh. Di pwede may pasok bukas. Tama. Ganun yan. Hindi ba mahirap poverty lang yun? Kailangan magtrabaho, wala akong pera eh. Hindi ba ganun yun? Tapos sabi ko sa kanya, nung nagsimula kami ng resto, alam din ni Asyong to, nakunin natin si Alvin. Hindi pumayag si Alvin. Kasi, sino ba naman kami? Tama. May restaurant kami si Alvin, mga corporate na nagtrabaho yan sa mga malalaking kumpanya. So gets ko naman. So nung pagkakataon, sabi ko talaga sa sarili ko noon, someday i-hire ko tong taong to. Gusto ko yung trabaho. At nung nagkaroon ng pagkakataon, noon dito sa Ninong Rai, ma-hire ko siya. Ginrap ko agad yung Pero tumatambay opportunity. dati yan dyan. Oo! Mahihain pa yan kasi naka-uniform siya na SM. Tapos pag tinatapat ko yung camera sa kanya, Umiiwas. Pero si Alvin, putya dito halos lumaki yan. Sa bahay na to. Tapos yung pag nag 3 AM di umuwi. Oo. Punta ka dito, may pagkain. Sige, tatambay kami. Nag-isinar si mama. Ito, si Alvin, meron kang kwento regarding sa isang bagay na niluto ko doon sa lumang bahay namin sa Hulo. Kwento mo nga yun. Yung ano yun, yung sandwich. Yung sandwich na hilaw ang palaman. Oy? Oo, tapos hilaw yung ham. Tapos may lechugas. Ano kayo? Wala kang gas nun? Hindi sila. Ano ba? Bahay nila. Yung bahay kasi nila tambay kasi kami sa Hulo. Sa Hulo. Tambay kami minsan. Tapos nagluto, gagawa yan, merienda, ganyan. May tinapay. Tapos, College to. mga ganun. Kasi culinary siya. Culinary, oo. Chef. Marco. Sabi nga ni Mang Steve yung anak ko, shit! Order ka na sa kanya dati nung yung cookies na malaki. Hindi, yung cookies na yun, special lang yun. Ginagawa lang talaga yun. Pamigay niya yun sa Pasko. Tuwing sa Pasko. Yun, nagluluto pa lang siya estudyante. Tapos, iluto siya merienda. Tinapay. Tapos nilagay niya. Tostading tinapay. Tinas niya yung tinapay. Tapos, nilagay niya ham ng hilaw. Malamig. Sabi ko, yak! Ba't di mo niluto? Kadiri. Ano sabi niya? Yak, sabi niya, tanga. Hindi, joke lang. Nilagay niya, kainin mo, masarap. Kainin mo, chef ako. Alam ko to. Binild ako. Binild ako. Ay, kahit kailan sinabi yun. Sabi niya, binild ako. Saan ka nag-aral? Gago. Ano ay dinagdag mo? Nilagay niya ng mustard. Ganun. Ang sarap. Malamig yung ham, mainit yung tinapay. Oo. Kasi ang alam ko lang, sushi bong lang dati. Hindi, ako kaminig lang. Hindi, ano yan? Paano mo naisipin na hindi lutuin yung... Ano, wala ba kayong gas tong araw na yun? Tapos Mainit nga yung tinapay eh. Hindi, yun talaga ginagawa ni mama kasi. With contrasting temperatures. Ay, grabe. Yung ba yung Christmas ham? Oo, parang ganun siya. Kasi Kasi parang ham lang Farmer's din. ham, parang ganun. Kasi sa amin dati, eto para lang sa mga nanta. Sa amin kasi, ang sandwich sa amin, bilalaya keso, tsaka tinapay, sandwich na yun. Ganun ang sandwich sa amin. Tama naman, pero yun nga, si Alvin, sumunod sa kapatid ko, nakasama ko na mula pinanganak siya. Si Alvin, kaklase ko to, Second year. 2002. 2004. Walang ako. Hindi naman 2000. 2006 tayo graduate ng high school. 2004. 2004. St. James. So, ano, 3 years old St. ka. James. Tandaan niyo. St. Albert the Great. Grade Sa 4 ako. Albert the Great. Albert din ako. Matatalino Ngayon, Albert. si Alvin, kaya kami nagkausap niyan kasi Rainera yan, Reyes ako. B13, B16, B14, B17. B16, Hindi, B17. eto, kwento nyo, di ba kasi transfer siya ng first year eh. Oo. So kwento nyo paano kayo nagkakilala. Kasi hindi naman agad siya na-transfer sa klase nyo, di ba? Sige. Yan, sige. Bin, ikwento mo yung version mo, ikukwento ko yung version ko. Mali ka kasi. Kasi transferring ako. So, mga ano to? Wait, summer class. Kasi Summer class. pag transfer ka, Oo. Kailangan Ano sinasabi mo? Kaya hindi ako transfer, kaya summer class ako kasi bobo ako.
Hindi. Ano yung sinasabi Ano mo? ka kasi, mahilig ka mag-masteral eh. Tama. Yun. Tama. Magkano ulit? Transfer ako, kailangan maka-accustom ka sa mga pang ginagawa na St. James. Ano kayo? Tutur ka nila. Tutur ka, So, ganyan, kailangan ano. masanay ka sa everyday Tsaka life. magsa-summer class ka rin talaga. Algebra, Matik. English, ganyan. Kasi, Hindi, galing ka Chinese school nun eh. So, ang ano mo nun, ER-san, di ba? Oy, si Alvin pala, binibiro namin Chinese siya. Pero Chinese talaga. Okay, bago to, ano muna ang iyong tunay na pangalan? Tikong Y. Tikong Y. Tikong Y. Kita mo yun, Chinese di ba? po talaga yan. Big T Yun. Hindi ko pa kaklase si Raynon. Basta summer grad ako. Tapos, Hindi ka summer grad, summer class. summer class. Ako kasi transfer ganun pag transfer Ako Tapos, bobo lang. nandun si Ryan sa may tapat ng director's office. Ano to, isang may palaisdaan? Malapit doon. Tapat na Manis. Okay. Di ba may bench doon, director's Ah, office. May bench doon na wala naman tumatambay kasi directors yun eh. Pero Oo. that day, tumambay sila ni Alan Valencia. Tapos naglalakad ako. Lakad ako, ganyan. Tapos silang dalawa. Boy, gusto mo pagkain? Tapos parang ako na gano'n. Ano ang virtues ng St. James? Makajos. Veritas, Caritas, Justicia. Justisya. Ina-uphold ko lang yung Caritas, yung charity. So may nakita akong payat na bata. Tapos ako, mataba, may dala akong pagkain. Dala ko ng pagkain. Boy, gusto mong pagkain, boy? Natakot. Gumagawa lang naman ako ng Ano kabutihan. panahon na yun, siya yung pinaka nasa likod ng pila kasi matangkad. Kasi, eto lang sa mga hindi Hindi may naman alam. pinakalikod. Pero hindi, ang sa mga hindi may Pangatlo. alam, kung ano yung height mo ngayon, yung ba yung height mo dati? Halos, nung grade 6 ako, halos 5'6 na ako. No? Hindi, nagbago. Tapos ngayon, Ano mo naman, puta, pag ganyan nakita mo nung high school ka, ano to, repeater? Sorry. Pero hindi ka na tumangkad nun eh. No? Hindi ka na tumangkad. Diba? Iisipin mo Yung buhok ni Ryan, patayo pa noon. yung Hindi, sa gitna. Ito sa totoo lang. Nung sa panahon din namin, ganyan yung mga typical hairstyle ng mga bully. Totoo yan. Tapos si Totoo Ryan, nakamohok. yung mata ni Ryan, bumuka na nga ng konti. Diba hindi? Singkat yun. So hindi mo alam yung intention niya. Alam mo yung bully sa mga Hong Kong, yung mga gano'n. no? sabi ko lang, hindi ako bully. Nabubully din po ako. Shoutout po kay... Isa-isahin pa eh. Ngayon sila, kung takot sila sa akin, kasalanan nila yun. Masaya. Pero wala akong binubully except siguro kay ano. Wag na natin bully. Gentle Giant, yan. Gentle. Tawag nga sa kanya ni Miss Aldea, Big Boy. Big boy. Ngayon to si Alvin, ang banding namin dati niya Ragnarok, si Packers. Si Packers sa Rock. Packers sa Rock, tapos naging Dota. Dota. Na sa kinatagal-tagal namin ng Dota, hindi pa rin tumatama yung pana ng Mirana niya. Na-quit at lahat. Nagkaroon na ng tali. Ano yan? Yung... Kadapatos. Atos. Hindi pa rin tumatama. Grabe kayo. Pro nga, nagmimintos eh. Ako pang Crusader lang. Minsan Herald pa. Hoy, si Teams, may karapatan siyang magmintes kasi nanalo na siya ng majors. Tama. So, yun nga. Nagkaroon ng pagkakataon na pwede kong ma-hire si Alvin kasi nakwento niya na magre-resign na siya sa SM. Ang tanong ko sa'yo, no? Nung magre-resign ka, may plano ka ba? Wala eh. Ano yun eh. Basta Pagod ka na lang talaga. nagpatong-patong lang tapos may COVID pa ako. Parang... Ang akala ko, ang story is, kaya siya umalis dahil may naka-ready kang Hindi. slot sa kanya. Hindi ganun yun, pre. Okay. Hindi ganun. Basta nagpatong-patong lang. Akala ko tapos- kasi, ang nakukwento mo kasi sa akin nun, tinapatan mo yung sahod niya. Hindi. Ito kwento na. Sige. Yun nga, sa SM. Kasi parang... Nagpaparinig ka na sa GC nun eh. Hindi, basta parang, hindi na ako pumapasok noon sa COVID. Kasi nga may COVID o Omicron. Talagang yung ubo ko matindi tapos parang... Nasaan ka nito? Nasa bahay. Dito ano ka pa? 2 weeks ata kung... Di ba sabi mo nag-solo ka nun? Iba na yun. Hindi Umuwi ba? na siya nun. Umuwi na ako nun kasi nga, sorry mamahal na yung renta. Tapos parang, sabi ko, may group chat kasi kaming apat eh, si Luby tsaka si Andrew tsaka si... Pre, parang di ko na kaya, mag-resign na ako, ganyan. Tapos parang biglang out of nowhere. Gusto mo bin kunin kita? Ganyan. Uy, talaga ba? Anong initial na inisip mo nun? May pambayad ba sa akin to? Real talk lang. Totoo lang. Paano nangyari yan? Pinag-isipan ko mabuti, sabi ko. Try lang natin, malay mo baka nandito swerte, baka may ganyan. Tapos nag-message si Andrew pa noon, sabi ni Andrew, Gibin, kunin mo na, ano yan? Grab mo yan, malay mo may opportunity dyan. Medyo hesitant So kasi... talagang nag-risk ka? Hindi naman risk. Hindi, oo. Kasi sino ba namang
Hindi naman ako kumpanya eh. May Siyempre lang eh. Siyempre may benefits kang wala namang wala pang mga leaves sila. Wala pa yung mga Wala kahit ano. Wala pa. Kaya parang gusto ko nga singilin yung mga OT ko dati. Kaya ka nga kinuha eh. Ano ba yung job description na in-offer niya sa'yo? Yan. Producer nga, ganyan. Sabi producer. Ano bang alam ko sa producer? Kasi, ang alam ko lang, branch marketing manager ako. Hindi, anong course ni Alvin? Advertising. Advertising Tapos, producer. Ano ba ginagawa? Hindi, kasi kasuhin mo lang itong mga ganito. Tapos, magko-conceptualize lang. Sige, baka ginagawa rin sa marketing yan. Ang storya niyan, ako yung unang producer. So, lahat nga nagpatong-patong na. Yun, biglang sabi ni Kuya Ray, papromote kita. Producer ka na. Ano yun? Sabi ni Kuya Ray, search mo. Kaya mo yan. Ano ang bagay mo search sa'yo? Hindi ko rin alam. Ano nangyari nun? Sabi ko, nag-usap kami nun pati si Miss Lai. Sabi ko, Miss Lai, hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam yung producer. Hindi ko alam kung paano ko gagawin na hindi naman kasi siya yung para ka lang robot na pwede mong ulit-ulitin. Kailangan mo talaga yung may art ka dapat doon sa work na yun. So nagsabi ako na baka pwede na tayong maghanap. Diba? Nagsabi ako kay Miss Lai tsaka kay Kuya Ray. Tapos yun nga, ikaw ang napili. Ikaw napusuhan. Tapos, sabi ni, sige, punta ka dito sa ganitong, pag-usapan natin, ganyan. Sige. Hindi yan, pinamunta ako ni Ray dito. Pag-usapan natin, yan. Sahod. Siyempre, ang doon, sahod kasi. Trabaho to eh. Oo, tama. Hindi, usap, ganyan. Ito kasi sahod ko eh. Sige. Tinapatan si SM. At saka, take note, ang bilis sumagot. Sige. And then, start na muna tayo dito. Sige. Tinapatan si SM. Pero, kasi mga ganyan, tapos may mga, may 13th month naman dito, ganyan. Sige, try natin. Malay mo, may kakaibang mangyari. Tsaka yun, masaya ako noon. Yung first day ni Kuya Alvin dito, talon ako ng talon noon. Tangina, finally may kasama na kati. Gabi, niyayakap ko pa si Kuya Alvin pa ulit. Tangina, masaya ako. Tapos nagsimula na, nagbibuild na yung namin. Nagkaroon kami ng structure. Yun yung pinakamahalaga na rin ni Alvin dito. Ngayon kasi, ako, wala akong corporate experience. Ang lahat ng trabaho ko ay kusina. So wala akong alam sa mga ganyan. Ang alam ko na magluto, wala na iba. So si Alvin na nagdala ng mga ganyan suggestion dito. Ayun ako naman, very open naman ako sa mga ganyang bagay. Yeah. So ngayon, legit na kumpanya na kami. Meron kaming HR. Registered na. Like kumpanya talaga kami. Sumusunod tayo sa batas. Sa mga nagtatanong dyan, meron kami SSS. Yun. May pag-ibig. PhilHealth. May PhilHealth. 13th month. Bayad ng mga taxes namin. Bayad ng OT. May ano na rin OT. tayo. May ano na rin tayo. Health HMO. May HMO na. Ano lang tayo, 9 hours lang tayo. Beyond that, may overtime may rest day pay, may holiday pay. Tama. Tsaka pinakamaganda dito, meron tayong kickback. Paano ko nagka-kickback? Hindi ka na namimili Akala ko may... Ano ba yung kickback yan? Tita Maylene, nagbabayad pa si Pag umorder ba kami nakakabalik? Hoy, nagbayad ako ng 200 pesos na pancit Malaban nun Tama ba yung 10 packs 1.5? Pero yun nga, si Alvin na nagbigay. Ganyan. So, minsan, may mga talent pa yung mga yan kapag ang napakabait nun ni Kuya Baka pwede niyo Alvin. pong kunin niyo ulit kami lahat. Minsan, pag nire-require ng brand na may mga kasama, may TF yung mga yan. Ngayon, kapag hindi naman, edi wala. Wala. Pero kumbaga dito, as much as possible, ibinibigay ko yung deserve nila. Sa abot ng makakaya ng kumpanya. Si Ninong Ray, di ba? Ano yun? Ay, bulog. Si Alden. Bawal tayong magluto ng manok dito for the next 3 years. Yun. Yung isa ko pang pinopropose, yung bawat isa may company car. Ayun. Bawat isa company car. Kapal mo ka mo! Sabi ko dati, bibilang kita ng motor. Ayaw mo! Ayaw bitawan yung bike. Request ko sana Tesla kasi laging baha dito. Tama. Kasi Bakit Tesla? Di ba dapat kuliglig? kasi dito, ang rule lang dito ni Ninong Ray, kahit hanggang leeg yung baha, papasok kayo. Yun ang ano ni Ninong Ray. Sa Tesla baka naman. Tesla, collab po Tesla. 50 off lang. So ako dito, nakabike lang eh. Sabi ko sa'yo, pag maganda sa out ko dito, iyan pabukas gate. Kita sa umaga. Pabukas gate, tiwa. Tsaka iyan hindi everyone. Iyan, pabukas si Kuya Ray kasi may karapatan siya yung may-ari. Ang tinatype niya lagi, gate TY.
Yan lang eh, gate lang eh, no? Gate lang. Nagdadrive ka! Ang context po niyan kasi, lahat kami pumapasok na sila 12 p.m. Ako 10 a.m. kasi syempre para makasimula trabaho. Si Kuya Ray, papasok yan ng alas 3. Tapos magchat na yan sa GC. Pabukas gate TY. Hanggang pabasa hanggang sa gate TY. Una may please. GTY. Gate please TY. Yun. Pero, si Alvin talaga, kung hindi nyo siya nakikita sa vlog minsan, ang daming paperwork sa ginagawa niya. Yes. Super. Sobrang daming ginagawa yan. So, syempre, mas gusto ko nandyan si Alvin. Pero syempre, mas gusto ko maayos yung mga internals natin. Mas mahalaga yung bagay na yun. Kaya minsan, yung mga brands na nagtatanong na sino yung kausap namin? Ikaw ba si Alvin? Ay, hindi po. Si Mr. Alvin Rainera po ay nasa office at siya ang nag-aasikaso ng mga branded contents, mga paperwork. Outline. Outline ang pinakamabigat kay Alvin. Yung outline, yung outline, para siyang script, pero rough idea lang. Hindi naman namin siya sinusunod word per word. Nandun yung mga keywords na gusto ng brand na ipasabi. Sa brand lang meron nito. Yes. Sa mga unbranded, wala nito. Yes. Tapos, si Alvin ang pinaka madalas kausap ng manager namin. So, sila muna talaga nag-uusap. Tapos, tsaka lang dumarating sa akin. Ako pinapagalitan ni Miss Lai pag late ang outline. Kamusta naman ang pagtatrabaho mo dito, Alvin? Yan. Kumpara mo sa dati mong trabaho sa SM. Anong pinagkaiba? Masaya, di na ako bumabiyahe. Wala. Nagbabike. 10 minutes. 10 minutes. Parang galing Ilong. Hindi, masaya. Walang late. Tama. Walang late. Tapos Kasi mas late yung boss. So, anong pinagkaiba rin yung trabaho natin sa trabaho mo sa SM dati? isa lang boss ko. Libre pagkain. Libre pagkain, libre pamasahe. Paglaro. Paglaro. Dati nagdodota pa yan. Di na ako nagko-commute. Dota kami dati. Tapos, Ayun, bibigyan ka ng budget, di ba, every month? Nakabili ka na ng aircon. Nakabili ka ng... Naiahon ko na yung pamilya ko sa lira. Napag-aaral mo yung pati kapitbahay niya, di ba? Yung bike, bago gulo. Yung bike niya may diamante sa loob. Madaming napupuntahan. Ay, oo. Marami nakikilalang tao. Minsan ibang... Netherlands ka na. Yes, sir! We've been to Netherlands, Yeah, I've been all around the world. And we just got back from Thailand. Soon, Japan. Japan. Yun Baka may talaga. announcement after nito. Hindi lang. Japan talaga. Surprise. Japan talaga. Ayun nga, kasi 5 years of ano the... ba yan? 5 years of the Announcement, company. ayan na yung cake ko. Ano ba hinahanap niyo? Grabe ka naman, kapatid mo ba may bigay? Yun lang, chika, Ayun pala din yung pumastos. masaya kasi nung pumasok ko dito, hindi pa ako nakasakay sa aeroplano eh. Ayun. Hindi, joke lang, nakasakay sa aeroplano. Pero yun, nakapag-international na. Ayun, ngayon nasabi mo yun ako rin. Diba? First time ko makapag-aeroplano nung naging sanina. Nagkagayon tayo, nag-Cebu, Tama. Cambodia. Bulacan. Oh. Layo ng Bulacan eh. Rizal. Rizal. Next tayo. Kamit ka ng iba't ibang tao. Yun ang masaya doon. Si Amity. Si Amity. George. Diba? Si Andre. Alam mo na, yung susunod mo na lilipatan ni Fever. Kasi namit mo na yung... Nakakamit tayo ng mga sikat Yun, na tao. oh. Tama. Mga mayayamang Yun. tao. Tama. Tsaka may opening po ba dyan? Sorry. Tsaka yung nakausap ko na, kasya pa po ba ako sa Dubai? Okay, alam mo yan. Next Yeah. time po pag kailangan nyo. Sir Joey. Diba? Oh. Sila Chef JB, sila Will Ano Dasobe. surprise mo? Happy, syempre. Kala ko das. Ay, pwede rin. Ay, tsaka isa pa pala. Sorry. Isang naging memorable pala sa akin dito. Naging part ako ng isang movie. Yung pala. Hindi ko na Hindi sabi mo yun ka-ball. eh. Member mo pero na-forget. Sorry. Na-forget yung memorable. Yun lang yun. Kaya ang tanong ko, ano yung isa sa pinakamasayang project na nagawa natin dito para sa'yo? Hindi, ito hindi project to. Pero Pero yung hindi pa ako team Ninong nito eh. Yung sinama ako ni Ray. Sinama tayo sa Bohol. Bohol. Balik sa Bohol. Balik sa So, may sa group chat namin, sabi ni may surprise ako sa inyo. Sige, ganyan. Sasama ko kayo sa Bohol. Uy! Talaga. Doon ata tayo unang nagkakilala. Doon ata. Tapos nagkakilala. Habang buhay na. Tapos, ako hindi kasi lagi silang tumatambay dito. Tama. Pagka weekend kasi may pasok kami, di ba? Sorry. Joke lang. So,
Pupunta tayo Bohol. All expense paid. Wow! Si Alvin yung clip ng tayo ng isda. Ano yun? Niyabang ko yun sa office. Sasama ako ni Ninong Rai sa Bohol. Maglilib ako. Tsaka malupit pa dito, hindi pa siya nagtatrabaho sa atin yan. Eh di ba kami dalawa ni Jerome nagtatrabaho nun? Kasi work yun eh. Si Kuya Alvin tumutulong. Oo. Si Kuya Alvin, huy, okay ka lang ba? Akin na yan, ako magdadala. Oo, yung JT na yun. So yun. Ano lang, mas na-experience lang kasi diving, nakita yung karagatan, nakakita tayo ng malaking pagong. At saka hindi ako nagtrabaho nun eh. Kasi sakit ako dun eh. Doon mo nakita na baga yung paa ni Kuya. Oo. May kwento ako dyan sa Bohol na yan. Di magkasama kami ni Alvin sa kwarto. Yung kwarto na yung 2 kama. Hindi kami magkatabi at hinihilang ko lang. Pamasahe. Ngayon, papamasahe kami. May libre massage. Hindi okay. Minamassage kami. Ako yun. Mariribat na ako eh. Tapos, di tahimik. Ang rinig mo lang yung Kalustos yung kaluskus ng kung plastic. Nung panahon kasi na yun, may plastic. Bawal ang bawal ang contact. no contact eh. So may plastic, may gloves yung masahe. Pucha, bigla si Abby, bumalikwas ng tayo. Tumayo, narinig ko tuloy yung tayo. Tapos ako, anong nangyari doon? Teka, walang music. Spa music na. Kasi ganito nga yun. Spa music. Mamasahin ka, ang naririnig mo yung kaluskus ng plastic. Kasi nga nakaglove sila ng plastic. Kasi pandemic nun eh. Pandemic nila, ganun ka. Pero choice mo naman yun. Choice mo yun. Ako pinatanggal ko eh. Hindi. Ayaw nila. Hindi, choice mo yun. Ako nung sinabi, sir, okay lang ba may plastic? Okay lang ba na wala? Papayag Hindi sila. nila tinanong yun. Hindi, baka kasi dinindiri ka nun. Hindi, tapos ganun. Hindi talaga. Hindi ako sige. nare-relax. Tuloy. Ayun, tapos nag-play na lang ako ng music. Tapos Tawa talaga ako ng tawa. kasi ang tahimik, tapos kumukulupot, nalulukot na plastic lang yun. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga nanonood dyan, si Tito Alvin talaga ang pinaka-ano sa amin. Parang oldies. Hindi siya Ano yung paborito mo kanta ngayon? I keep on loving you. Race Beran. Napanood ko lang kay Malupit Malupit. yun. Ang galing naman. Ang galing ni malupitan. Hindi, pero si Alvin talaga nagdala ng structure dito. Tsaka si Alvin, lagi yan. Pag upo ako sa opisina. Ray, pwede ka babalahin? Hindi. Settle down ka lang. Marami tayong pag-uusapan. Yan. Hindi, sige. Ngayon na. Tapos dire-diretso na yan. Pero bago ka pa nun, kami muna. Jerome, may ano tayo, bla bla bla. Posting. Tapos ako, iyan, paprint na siya. Ito naman yung isushoot nyo sa ganito. Mamaya may meeting tayo. So, hindi lang ikaw. Lahat kami ang inaabala niya dahil mas maganda kasi para may structure na nga. May timeline. Tsaka hindi nyo alam, lagi ako nag-chat kay Alvin. Bita nung gagawin bukas. Hindi ko alam. Si Alvin ang nakakaalam talaga ng lahat. Kaya kinukulit ko lahat kayo. Kahit may calendar nun, di ba? Huwag kayong magagalit pag kinukulit ko kayo. Ay, hindi. Ngayon, pagka talaga, tapos ano yan, sasabihin ng asawa ko, pwede ba tayo lumakad sa tanong mo kay Alvin. Lagi kay Alvin yan. O ipa-block mo na kay Alvin yung pecha. Lahat talaga ng mga bagay na gumagana dito, dahil kay Alvin yun. Siya yung nagdidirect sa amin. Tama. Ako parang talent na lang ako dito eh. Alam mo yun. Tsaka siyempre, boss, gusto namin. Gusto namin. Tapos si Alvin, rin yan. Malaki rin ang input niyan siyempre sa mga content, sa pag-isip. Malaki input. Laki input. Ngayon kapag nag-iisip kami ng content, lahat yan. Team effort yan, nag-iisip ng content. Dire-diretso yan. Akala yata nila, minsan kunyari, ang tawag doon, Milo Fortune, na pre-determined. Pinagplanuhan na, hindi, on the spot yun. On the spot lahat yun. Tapos si Alvin nagsasabi na, Ray, gusto mo i-try ito? Dito kasi, hindi nangyayari dito yung ako lang yung masusunod. Ano yan, laging, gusto mo i-try natin to, gusto mo gawin natin tong bagay ito. Ito, pwede mong i-post tong bagay na to, di ba? Kaya si Alvin talaga ang totoong nagsasagwa ng bagay-bagay na yan. Kaya napakalaki talaga ng ambag. Palakpakan natin si Alvin. Palakpakan ang butas na yan. Poklan salute! Poklan salute! Okay, ngayon, pumunta naman tayo sa susunod kay Amity. Ngayon si Amity, ang PA namin dito, pero sobrang daming ginagawa. Actually, si Amity, si George, siya kasi si Andre. Nag-decide kaming kumuha ng PA. Ang tinanong ko nun si Ian, baka may kilala kayo na pwedeng kunin. Kasi ganun dito refer dito di ba? Baka meron kayong masabi kasi kailangan na natin ng PA nun kasi Dami lang trabaho. I think maraming trabaho. Tsaka yung PA din,
Nagkasabay ba kayo ni Jeng Jeng? Hindi. Ang nangyari no, nung time na nawala si Jeng Jeng, ako na agad yung tumawag kasi heavy yung shoot natin noon. So, pero bago yun, kinausap mo ako nun eh. Nung nung nawala si Jen, kinausap mo ako na pwede ba ako, kaya lang nag-aaral ako nun eh. Oo. Hindi, tsaka parang ayaw mo yata kay Kuya Rain. Ayaw ako talaga dito. Ayaw mo. Hindi, gusto pa sa mo rin yan. Si Amedy ay tropa ni Ako. Ian. Pati si George. Tropa rin ni Ian. Wala mukha mo, hindi kita tropa. Ang kapal ang mukha nito, in-interview ko pa nga to sa bahay namin. Ano kayo naging magtropa? Si Amity kasi, tsaka si George, dating-dati pa yan. Ano pa ako nun eh? Computer Shop Days. 7 years old ako, eto 17. Hindi, joke lang. Computer Shop Days. Pero si Amity kasi, nung time na, ano kasi ito eh, dead kid. Legit dead kid yan, di ba? Ewan ko. Ano ibig sabihin nun? Basta sobrang tahimik talaga. Like, ano yan, introvert na malala. Yung, Hindi nagsasalita. ganun lang so. Hindi na, no? Ngayon, Medyo eto mapalag nagjo-joke na pumapag. Tahimik din yan ang unang pasok. Hindi, pero mas tahimik yan nung bullshit na bullshit pa kami dyan lagi kasi sasama siya sa mga outing namin. Tapos, ganun lang. Sama siya swimming, tapos nakalayo siya sa amin, tapos nag-cellphone. Ang masarap kasi mag-cellphone sa ibang lugar. Ayun, tapos, nung nagkaroon nga nung aberya dito, tinawag ko agad si Amedy. Kasi noong una pa lang talaga, sinabi ko na kay Amedy na, pre, ilalakad kita dito. Kasi, ano kasi ito eh, sobrang sipag niyan eh. Yan yung sobra mag-grind. Tsaka, matalino yan sa para may library sa utak yan eh. Madiskarte. Kabisado nga ni Amedy, sa nakalagay lahat ng gamit Yun, dito eh. lahat ng camping gears, lahat ng luto, ingredients, ultimo bank accounts, brief, tsaka damit. Naalala ko tuloy dati, camping. Na-accidente si Amedy the day before mag-camping. Bagyo. Yun na mismo, aalis na. Araw na yun. Aalis na yun. Ang malapit doon, nagpa-finalize na sila noon. Kasi inayos nila yung nasa jeep, yung nakaangat sa jeep na gamit. So sumampa to. Doon na Sumampa lang walang hagdan. Tapos, pagdating sa Baguio, si George lang mag-isa. Tapos, Dapat na bas eh, kasama ako eh. Bago pa siya nun. Ano yan? Ayun yung dapat nakasama din ako. Dapat kasama. Checker ako. Kaya si Andre, matagal ko na rin kilala to kasi nagtatrabaho to kay mama. Matagal na kami magkakilala niya si Andre. And si Andre, paminsan-minsan tumutulong din. Dito. Dito yan. Oo. Minsan nga nagugulto kay Andre nandito. Tapos hindi ko alam bakit eh. May inaabangan lang pala sa may kabilang bahay. Hindi, joke lang. Sila Andre nung ako pa lang mag-isa, galing camping, sila Andre yung backup na tinatawag kasi kino-consider ni Kuya Ray yung trabaho ko. Hindi na niya ako pinagbababa ng mga gamit. Tama. Yung may mga tropa si Andre na sila maglilinis lahat ng Yun hindi nyo nakikita sa camping videos pagkatapos. Oo. Grabe yun. Yung linis ng mga tent. Kasi pre, sa bundok, hindi ka naman magtatapon na sobrang daming sabon dun eh. Hindi. Alam mo yun? So, linis kuboy lang talaga. Tsaka yung tubig doon, iniingatan talaga. Iniingatan ang tubig doon. So, kasi yung tubig lang manggagaling doon sa sasakyan eh. Oo, diba? Kaya, eto si Andre, talagang matagal ko nang kilala yan, diba? Ano siya, pamangkin siya ni Marlon. Pamangkin ka ni Marlon. Si Marlon, yung matagal ng Superman din yun. Mekaniko din sa negosyo. Lahat, transformer yun eh. Kanina nga na, napakapit ako ng high pressure na panlinis ng... Tsaka yun, si Marlon, tawagan mo yun. Alas 3 ng umaga o alas 5 ng hapon. Ano yun? Vampira yun, di natutulog yun eh. Nung dumating si Amedy dito, gumangin trabaho talaga. Sobrang gumangin trabaho kasi mabilis kumilos to. Tsaka napaka-delikado gumalaw na ito. Takaw disgrasya. Speaking of which, meron tayong superhero story kay Ay, okay, Amedy. Kwento mo, Bin. Basta event yun eh. Kasama Chef JP. Sa may sa Makati yun. Sa tapat ng RCBC. Sa The Good Meat yun. Sa The Good Meat. Kasi nasa sasakyan na kami. The Good Meat. Basta tapos na yung shoot, bibili na lang mga pagkain. May pumutok. Pak! May sumabog na kuryente. Si Amedy. Nagapoy talaga. Oo. Biglang binitawan yung ginawa. Tumakbo yung paa niya. Walang pag-aalangan. Biglang tapos ililigtas niya yung ano nangyari ganyan. Tapos parang naging okay naman lahat. Ginawa niya, hinugot niya. Nandun Basta may ganun, hinugot niya yung wire, tapos pinatay niya yung apoy. Superhero yan. Tapos may lumapit na lalaki, bumunot ng book, binigyan siya ng kapangyarihan eh. Nandito na nga si Amedy. Di gumangin trabaho. Kumbaga ako,
ang pinakamahirap kasi sa trabaho ko talaga is mag-isip ng content. Yung pag-shoot, napakadali lang yan. Oo. Napakadali lang mag-shoot kung meron ka na i-shoot. Eh kung wala, yun yung pinakamahirap. Yung si Amedy, dumating dito, mas nakapag-focus ngayon ako sa pag-iisip. Tapos, dumating sa point na parang si Amedy na gumagawa ng lahat, doon na kami naghanap ng isa pang tao. Yes. Doon ngayon dumating si George. Si George, ang first day ni George, malupit to. Ang first day ni George, Parang akin, hazing din. hazing to, Hazing din. ay sa shoot ng Shake, Rattle, and Roll. Tama. Oo, yun yung first day niya. Kinuha ko siya nun eh. Sige, kwento mo. Kasi ko, pre, baka may mahanap ang trabaho, ganyan. Sige, gano'n yan. Kasi pinakol ka na yan. Diba? Nung time kasi na yon parang a month na nagpapahanap kayo ng tao. So parang kinausap na ni Kuya Alvin niya. Pagkatanda ko lang to kinausap niya na yata si Abram, baka merong kilalang tao. Ang gusto niyo kasi kailangan kilala. Kilala. Tama. Kaya nga isang beses namimili ko sa palengke. Nakita ko to. Nung hindi ko kilala na ganyan si George. Nabigla na lang nag-beatbox. Tapos, parang nawala na yata yung paghahanap na yun. Tapos nakita ko nga siya, parang 3 months ka na yatang hindi tinatawagan ng dati mong trabaho. Hindi. Kasi nangyari nun, company na yun, na pinasukan ko, ang nangyari, pull out na yung brand, nag-pull out. Yung department namin na tanggal. Wala, oo. Naging floating kami. Oo. Pandemic pa yun eh. Okay. Tapos, siyempre, di namin alam kung makakabalik pa ba kami. Parang hindi. ilob. Ganun tayo na lang. Yun na, naghahanap-hanap na ako. Nakataon na, yung naghahanap nga rin pala rito. Ayun, sabi ko. Nagabutan kayo ng tapos. Nagabutan na kami. Sorry. Dahil sinabi ko lang, tapos kinausap na siya ni Ian. Oo, kasi kinausap ako ni In-interview na Ian. siya. Pinapunta ko sa bahay nila Ian. Sabi, akit ka rito sa kwarto. Skip na nga pala yun. May satellite doon. Sabi, bukas pasamahin agad natin yan. Shoot sa SRR. Yun. Inabot yun ng alas 5 ng madaling araw. Madaling araw din ang biyahe nung papunta doon. Nauna kami. Ikaw ang late nun eh. Oo, tama. Late ang schedule nun. Hindi. Wala naman siyang ginawa nun. Ano naisip mo nun? Nandito agad ako sa set ng pelikula. Na, isa yung culture shock nga. Kasi ang kasama ko nun sila RK. Tapos, ang nakakatawa doon, kami unang dumating. So kasi maaga yung shoot ko doon eh. Parang 10 yata grind ko na. Masakit ulo ko noon. May migraine. Natulog muna ako. Nagdatingan lahat ng artista. Siya yung kinakausap eh. Siya yung ini-interview. Si RK, nakita ko eh. Gumanon ako ng mata eh. Bro. Oo, nakikipagkamay pa yun. Nakikipagkamay sila. Si Paul. Ano ba maging reaction ko? Hindi. Nagpunta ako CR. Usually yan, ito yung papamili kayo na bahala dyan. Ang laking mental load yun na wala sa akin kasi gagawa na lang ako ng recipe form. Meron kami, may recipe form. Yun. Recipe form? Hindi niya gets. Recipe form? Kaya hindi gets. Sino yun? Galing. Tapos, Midi, ito yung recipe natin. Usually nangyayari to sa short. Kasi sa short, 7 yun. 7 to 10 sa isang araw yun. So, gagawa ko 10 recipe for minsan 4 lang. Depende. So, lahat yung gagawin ko, bibigay ko na sa kanila. Kabisado na nila yun. Pa pala, di nila alam yun, yung mga nanonood. Na, ang shoot po namin talaga dito ng shorts, yun nga, mga 7 to 10 na shorts yung sinushoot namin sa isang araw. Tapos yung long, isa lang. Pero minsan, nasasabitan ng shorts din yun. Nasasabitan ng shorts yun. So, ganun kami mag-shoot. Baka akala nyo kasi... Once a day. Once a day, hindi. Ang dami kasi commitments eh. Halimbawa, ngayong linggo, isa lang ang shooting day natin ngayong linggo, Bin. Tama, di ba? Isa lang ang shooting day natin. Ito na ba yun? Ito na yun? Ito na. Actually, dalawa. Ito, tsaka Webes. Yung sa Webes. The rest of the days, meron kaming lakad sila tulad sa bukas may lakad kami. Hindi to personal na lakad Trabaho. Trabaho to. Trabaho. Shoot to, mga branded shoot to, di ba? Ito si Andre. Kinuha ko talaga si Andre kasi bumibigat na nga talaga yung trabaho. Si George kasi, hindi naman nakatunganga yung mga yan kapag rolling. Si George nagbi-b-roll pa yan. Si Ami din, sumasalo ng camera to yan. Minsan nagkakamon yan. Nag-ano? Nagkakamon yan. Tsaka naghuhugas. Gano'n, naghihiwa ng Pre, pagkakat yan, mamatali ba? Ang dami.
Pinggan! Naguunahan niya. Yung sa mga inasal, yung mga nagpupunas ng table. Ganun yun. Ganun, nagmamadali Eto si Andre, kinuha talaga siya as support tsaka driver. Kasi support. hindi na kami kasya sa isang sasakyan kapag aalis kami. Oo, ang lalaki natin eh. So Talagang... kailangan ng dalawang sasakyan. Tayo pa lang eh. Ako pa. Si Ian ang madalas nagda-drive dati. Hindi na kasya sa isang sasakyan. So, ngayon, si Andre, nandyan kapag kailangan ng support na bilang driver. Si Andre, ilang buwan ka pa lang dito? 6 November yan. Nung na-regular ako post noong November lang eh. Oo. Ay, Hoy, hindi ka pa sure na regular ka pa hanggang ngayon. Hindi mo ba? Sorry. Kupal. Pero sakto lang din kasi yung boss kasi yun yung bumagsak ako sa civil service exam eh. Ay, yan yung kinikwento mo nga na mag-exam ka. Buti nandiyan. Oo. Nandiyan ka. Tama. Dito naman si Andre, wala nang training to, wala nang interview. Kasi kilala ko na to eh. Dahil tsaka batak na rin yan sa mga gawain sa kabisado. Kumbaga parang ako rin yan, nakaalam niya na yung pasikot-sikot dito sa inyo. Tsaka pag may pinatumba si Ray. Yo. Bagman ko yan eh. Eto mga to kasi, ano yan pre, hindi lang kusina inaano yan. Pag si Andre, pag may konti problema sa sasakyan, marunong umano yan, di ba? Sa motor, o kaya sa mga kung ano-ano dito, yung mga palitin ng bumbilya. Yun. Di ba? Kung wala yung mga yan, mahihirapan kaming mag-shoot talaga. Yung 7 hanggang 10 na ginagawa namin sa isang araw, baka 2-3 lang, baka 4 sagad. Kaya ang nickname ni Amedy, librarian dito. Alam niya kasi lahat ng Alam niya lahat kung ano. May kwento kasi yan. Akala nyo lang, Parang naiiyak ka. hindi ako marunong magkwento. Sige. Akala nyo lang, matandaan ako. Makakalimutin lang kayo kasi matatandaan na kayo. Joke lang. Then, siguro kaya ko lang yun alam kasi ako yung... Ikaw nag-ayos. ako yung nag-ayos. Ganito kasi mag-utos si Kuya Ray. Eto, ayusin mo to. Yun lang yung sasabihin. Wala na siyang... Wala follow up. Kaya nung nung pumasok sila George siya kasi Andre, ang sabi ko dito, pre, lahat dito puzzle. Lahat dito doon ko natutunan yung... Basta kung ano yung experience ko lang sa labas. So kumbaga, ikaw na rin nag-decide sa sarili mo kung sakali na. Minsan, talagang kailangan ko ng ni Kuya Ray. Hindi ko siya magambala. Hindi ko siya maabala, sobrang busy. Minsan nagmi-meeting sila. Nandito pa kayo sa baba. Tapos nadadala na lang din ng hiya ko. Ayokong Kuya Ray, yung tatawagin pa kita na lalabas. Minsan ako na nagde-decide. Sarili mo ng diskarte. Ayusin mo to. Ano marami kong question na Anong ayos? Paano ayos? Ano ba to? Tatapon na ba to? Or wala nang kasunod. Kaya minsan ako nagde-decide. Tapos hahanapin nyo na ituturo ko na. Ang ibig sabihin lang nun, tiwala ako sa decision making skills nyo. Na kayo na bahala dyan. Tama. Alam kong hindi kayo magtatapon ng 10 liempo. Alam mo yun? Alam kong pag nakita nyo itong bagay na to, kasi ako talaga, makakalimutin talaga ako sobra. Oo naman. Sobrang Oo. Di ba? Sobrang makakalimutin talaga ako. Kaya, yung mga utak nila, talagang kailangan ko yan. Tanungin mo ako ngayon kung saan nakalagay halimbawa ang potato starch. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan nakalagay. May idea ako. Sabi mo doon. Ang iniisip ko, nandun sa unang steel cabinet, sa pinakababa. Nagkaroon na tayo ng slot. Ayun. Di niya alam na nagkaroon ng slot. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Wala kang relo, diba? Meron. Sabi sa'yo. Ba't di mo pinapasabi ngayon sa kanya? Tapos minsan nag-a-adapt na lang din ako. Kapag nakikita ko na yun yung ginagawa nyo, hindi ko natatanungin sa susunod. Yun na yung, tatapon nyo na yung ganito. Alam mo na eh. Dahil tsaka yan si Amedy, pag may sira dito, siya nag-aayos. Lagi ang dami. Si Boy Kumpuni yan, pre. Ang dami na ayos niyan. Sobrang dami. Meron nga merong halimbawa, itatapon na kasi binaha. Tatapon mo na yan? Akin na lang. Pucha, maya maayos na yan. Tsaka yung mga tripod na nasisira. Mga ganun, naayos Si Boy na Kumpuni yan. Tsaka minsan, Yan ang totoong Bob the Builder. Tsaka minsan, alas 3 pumupunta dito yan. Nagkukumpan eh. Ang isig ko pala dito, nag-Spider-Man ako ng mga non-light. Tama. siya nagkabit niyan. Pero mataas, hindi nyo siguro naisip, pero hindi lang normal na na ceiling height yan. Kasi kapag meron kang mga ilaw dyan, kailangan mas mataas yan kasi sabog yan pagka malapit. Sabog, tsaka kakain ng space yan eh. Yes. Medyo malaki ang mga yan. Kita sa camera. Oo, nagsi-Spider-Man nga yan. Yung anong hagdan yung gamit nyo? Yung aluminum na hagdan. Telescopic. May may requirement si Kuya Ray. Huwag mong, hindi ka pwede magpatong ng hagdan doon sa bagong pintura.
Tsaka yung hindi ka pwede magpatong ng hagdan sa may malambot na part. So, very challenging kay Ami din ang Tapos etong si Andre, yun nga, nagda-drive din na hindi naman na nagagawa nung dalawa. So, nakamotor din yan. So, kapag kailangan silang ipa-deploy para maghanap ng ganitong ingredient, talagang lakad yan. Para sundalo. Parang sundalo. So, makikita nyo dito na talagang may kanya-kanya naman. may kanya-kanya talaga kaming ginagawa. Si Amedy magaling sa mga gusto mag-mekaniko nito eh. May interesado sa Si Doc Moto? Doc Moto ba yun? Sir Mel. Shoutout kay Sir Mel. Si Andre din. Ito nagbi-beatbox. Eto, dancer, tapos nagbi-beatbox. Nagkukumpuli rin ng mga ito nagbi-beatbox. De, tsaka i-call out na natin Mr. Alden Richards. Sobrang fan tong si George, ang aming magiting na PA. Tama. Pagka doon nagpunta ka dito, may gagawin daw siyang hindi natin. Sa'yo lang gagawin. So, Mr. Alden, kung mapapaunlakan mo kami, itag nyo si Mr. Alden Richards sa comment section. Nagpunta pa ako sa Araneta. Yo! Isa ba doon? Sobrang fan niya. Lagi siyang umiinom ng Sting. Sumasayo. So may kita nyo may kanya-kanya naman talaga kaming ginagawa dito. And siguro mas nakita nyo na mas intensive yung ginagawa namin dito. Hindi na siya basta on yung camera, luto na. Tama. Medyo malala talaga yung ginagawa namin dito. Yun lang eh. Para mag-require ng ganito karaming tao at ganito kagaling na team. Hindi ako kukuha dito ng ng tao na una sa lahat walang kusang palo. Dito kasi Ayun na ba? kusang palo. Sorry siya. Na ano? So, kita nyo naman lahat dito multiple hats yung ginagawa talaga, yung sinusuot namin kasi ang dami talagang kailangan gawin. And yet parang kulang pa rin. Alam mo yun? Siguro hindi na tao ang kulang, yung oras na eh. De, tsaka, eto nga. Ang late kasi ako pumasok. De, tsaka, yung mga nakakausap ko na vloggers, tapos ang sinasabi nila, pag nalaman nila na ganito tayo mag-shoot, tapos ganito i-upload natin, parang, paano yan nagagawa yun na lahat sila, as in yung gulat nila na, tayo na natutulog pa ba kayo? Ganun ang nila eh. Kaya, sila ang dahilan, kayo ang dahilan. Kaya nga ang ko rin naman talaga, mahalaga, hindi lang tao yung nakasama mo eh. Parang kailangan talaga sila eh. Yung kadikit mo na, halos gusto talaga nila yung ginagawa nila. Yun, may chemistry. Anong gusto ginagawa? Pera lang to. Tatrabaho ko, bayaran mo ako. Anong mahal yung trabaho? Pero ito alam ko madalas kami nagkakanaan sa vlog sa ganyan. Pero lahat ng tao dito may malasakit. Yun yung bagay na pinaka mahirap hanapin eh. Kita mo si Alvin. May malasakit ako sa pocket niya, binibili ko pa ng minoxidil niya. Tama. Nga pala, ano ang pinaka nagustuhan yung project si Andre kasi bago pa lang. Hindi ako, meron din ako. Meron din daw si Andre. Ako, project pa rin naman ng di ba? Yung kahit hindi tayo nag-shoot doon. Baikon. Masaya nga yung Baikon na yun. Masaya. 3 araw yun sa Cebu. Marco Polo. Tapos, nakita ko sila Will doon. Sila. Sinurprise pa ako ng asawa ko doon. Bigla Sabi ko kung tsaba doon. Masaya. Sa food trip doon. Saan yun? Yung treats, dim sum, saan yun? Dim sum break. Dim sum break, Tapos Thailand. Kasi, sabihin ko nga, walang nagbanggit ng Thailand yun. Ay, no, kasi may gout ako eh. Yun yung kauna-unahang lakad ng Ninong Rai out of the country. Out of the country. Next, Japan naman, no. Ikaw, George, anong paborito mong ginawa natin? Siguro, halos lahat naman eh. Napaka-celebrity ng sagot. Hindi nga, halos lahat naman. Kasi halos lahat first time ko. Tulad ng? Na-expose ako sa mga pagkain. Yung mga hindi ko tagat kinakain, nakakain ko. Ay, ganito pala, yung ganun. Stick lang kinakain mo. Naalala ko ng mga bago-bago pa lang si George. Lagi niyang binubungad. Ay, nabuo na yung pagkatao ko. Nakakain ako sa ganito. Sabi sa kanya, siguro, puta, nabubuo na yung pagkatao. Kasi nga, may bago sa akin na papakilala, ganito. May bago ako nakikilalang pagkain, tao. May mga ganito pala, yung ganun. Yun nga. Tapos, ang pinakaano sa mga first time ko, pati yung pagsakay ng aeroplano, papunta ng Cebu, yung ganun. Tama. Sinabihan niya pa ako,
baka magpanik ka, sasampalin ka. Ikaw, alam ko, hindi ka pa gaano katagal dito, pero marami ka na rin ano dito eh. Ano boss, yung sa may din kasi ako tumulong-tulong eh. Kumbaga naging part din ako ng pagtulong na yun. Yung kasama ko sa may Muntinlupa boss. Oo, tama. Kaya masaya rin ako na naging part din ako nung ginawa niyo na charity. Sumabay ka lang sa amin nung pauwi kami. Kasama yan. Kasi nagsabi nga ako doon na may naiwan akong monopod. Sabi, sino to? Bakit may kasama na tayo? May naiwan akong monopod, may kasama na. Pumunta tayo. Tao na bigla. Pumunta tayo sa Monte Pito, paglabas natin 8. Pero huwag ka magana, marami pa tayong gagawin ganyan. Huwag ka magana, ibabalik ka na. Pinakalimutan pala ako, Midi. Ano ang trabaho mo bago ka mapasok dito? Siguro, pwede natin sabihin all around din sa isang baking supply. Baking supply. Sa totoo lang, si Amity maraming alam yan pagdating sa mga ganyang bagay. So, Baking king to eh. Baking king yan. Oo. So, nakakatulong din yan si Amity pag may mga kailangan. Alam niya. Alam niya yung mga ganong bagay. Tsaka si Amity. Si Amity nagluluto yan, ha? Nagluluto yan, di ba? At syempre gusto ko lang magbigay ng special mention doon sa ayaw magpakita sa camera, si Asyong. Yeah. Balik yung pinapansin. Busy. Ito to. Hindi, si Asyong hindi yan. Wala yan sa payroll, pero ang daming ginagawa dito niyan. Yan ang katulong ko sa sa equipment. Oo. Server. Kung wala yan, wala tayong files. Wala tayong server. Siya gumawa ng server Internet natin. din natin mabagal. Oo. Kaya maraming salamat kay Asyong na busy ngayon sa Steam Deck niya kasi Tama. balita ko may bagong update, di ba? Ako pala, hindi mo tinanong ang trabaho ko bago to. Uy, tinanong Tinanong ka. Hindi, nagtrabaho. Nag-restaurant ako as server. Board game instructor din ako noon. Nakakonect sa'yo pala mga computer dati. Tapos social media. Hindi. Yung parang gano'n, social media management. Gumagawa ako ng mga assets. Sa isang kumpanya. Tapos after noon, nag-sales din ako sa isang board game store na online. Yan. So marami nang pinagdaanan Tapos to. nagpalengke ako. Ikaw. Yes, nagpalengke kami. Palengke namin. Palengke nga pala kayo. Yun pala ang isang unique dito sa team na to. Halos lahat kami except kay Jerome. Tsaka ito, si Ian. Tsaka si Ian. Pupunta lang ako ng palengke. Pero lahat kami may experience sa pagtatrabaho sa palengke. Sa pagtitinda sa palengke. Kaya napakalaking tulong nun sa pag-source sa ingredients, sa pagkilala ng mga ganyan. Saya sa palengke bago sunugin. So, nakita nyo naman na hindi lang simple bagay yung ginagawa namin dito. And syempre, gusto kong makita nyo na hindi lang ako yung nandito. May isang malaking... Sasampalin kita! Sasampalin kita! Tahan! Ganyan ka. Tahan! Cut yun, ha? Cut yun. Baka makita nila yung tunay ko ugali. Tahan! Okay. So, makita nyo, mahal na mahal namin isa. Ano favoritism? Oo, so... Therapy tool po! Collab lang! Okay. So, kita nyo na hindi lang ako, hindi lang si Ian, napakarami namin dito sa team talaga na nagtutulong-tulong. Hindi kami overstaffed, ha. Sa totoo lang, hindi nangyayari dito na walang ginagawa yung tao. Well, minsan kapag wala talaga isushoot, 'di ba nangyayari talaga 'yan? Or kapag may inaantay na approval or something, mga ganung bagay. Pero lahat kami talaga kumikilos, lahat kami may ginagawa. And sana dahil nakita niyo tong side na to ng Ninong Ray, mas ma-appreciate niyo kung ano yung ginagawa namin. Meron pa. May tatlo pa tayo. Yes, si Mike. Ayan. Na Accountant. So, si Attorney Gray. Si Attorney. Na legal team Legal namin. and HR. Siyempre, si Miss Lyra. Yan. Yan ang mga trio tagapayo. Yan yung mga execom. Yan ang mga nagdidesisyon ng mga... LDR natin. Yan Tama. Ano yan? Yan yung mga kumbaga, eye in the sky yan eh. Hindi namin nakikita pero ramdam na ramdam May namin gods sila. yan. May gods yan. Kumbaga nandyan sila lagi and sa totoo lang, hindi rin kaya mag-function ng team kung wala rin sila. Kumbaga lahat talaga may kanya-kanyang roles eh. Hindi ko ma-imagine na kulang yung ganto, wala yung gantong tao. Alam mo yun, kasi talagang unit talaga kami, di ba? So, yun lang, maganda lang na ipakita to para sa anniversary kasi hindi lang naman, ang Ninong Ray kasi ay hindi ako. Ang Ninong Ray ay isang buong team. Sinabi ko na naman yan noon pa. Si Ninong Ray pala ako. Bawat isa kayo, may Ninong Ray sa loob nyo. Shit! Mamaya, iwapasok ko yung mga Ninong Ray sa'yo! Ninong Ray na yan. O gusto mo rin, may bumasa ka.
Ayun lang mga inaanak, maraming salamat sa 5 taon. Oy, tama. 5 taon, 5 years. Ano nakalimutan? Ganda ng t-shirt mo! Ay, oo nga pala! Ang ganda ng t-shirt ko, no? Oh, Ninong Reimer Chan, pare. Ang search lang. Nahihirapan tumalikod. Bakit nahirapan? Hindi ko alam, baka lang. Kasi nakaupo. Ayun, alam ko, eto na ata, malamang ang pinakamahabang episode na i-upload namin sa So, good luck sa aming magiging na episode. Parang Lord of the Rings to. Pre. The Fellowship of the Ring. Abangan mo yung 2 Towers. Parang ano to, Breaking Bad, 4 na season. Ganon kahaba. Tsaka yung announcement ni Rai. Ano announcement? Wala ba announcement sa mga nag 5 years na? Wala bang bawat isa may... Pre, ang nag 5 years lang talaga dito, ay ako pa lang. May 1 buwan ka pa. Shit! May isang buwan pa ako para tanggalin. May 4 buwan pa ako para tanggalin. Ayun lang, so alam ko kakaiba to, itong klaseng vlog na to, pero kung gusto nyo pang makaparoon dito, comment nyo lang sa baba. And kung gusto nyo makaparoon ng ganito, sasabihin ko sana i-click nyo yung mga dyan eh. Kaso wala namang katulad to eh. Wala, ito, click mo to. Ito, yan, i-click nyo yan. Yun. So yun lang mga inaanak, again, taos pusong, yun, andyan na ata yung ano ko, Shopee ko. Anyway, alas 11. Taos pusong pasasalamat sa inyo. Thank you. Mula sa akin. So, yun lang mula sa akin, taos pusong pasasalamat sa inyo lahat. And kayo ba? Ayaw nyo ata pasalamat sa akin. Thank you po. Again, maraming salamat sa inyo. 5 taon na tayo. Marami pa tayong taong pagsasama. mga ano pa, 20 years pa. 20 years pa. Basta, hanggat hindi babalot ng pake yung bumukha mo, hindi tayo titigil mag-vlog. Okay. Naumay na ako. Tigil na natin to. Sige. Balik sa trabaho. Sige na. Magsa-set up na, magsushoot pa daw. Okay. Asa na yung, gusto magkaroon ng Ninong Ray sa loob. Sir! Totoo na! Sir, ito sir. Lagyan mo ng bawat Ninong Ray yung Akala ko vlog sir. Ayoko na may tumatawa. Dapat, para magtrabaho tayo efficient, dapat lahat tayo malungkot. Handaan nyo yan. Bawal masaya dito. Gusto beer, bawal ang love. Oo. Pero yung Ninong Ray sa loob.